Noong 1997, isang misteryosong multo ang nagligtas sa sangkatauhan at pagkatapos ay biglang naglaho. Makalipas ang 24 na taon, muling nagpakita ang misteryosong multong ito at tinulungan ang pagtakas ng isang serial killer. Sina Seiha, Jung Si-byuk at Shujin ay humahabol sa multo, bawat isa ay may kanikanyang dahilan. Magkakasama nilang sinundan ang mga pahiwatig na nag-ugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Unti-unting nabubunyag ang mga lihim ng katotohanan tungkol sa multo sa grid at kung bakit ang dating itinuturing na tagapagligtas ay tila tumutulong na ngayon sa pagtakas ng isang kriminal. What's up guys, Movie Recap Tagalog here. Ngayon ay ibubuod natin ang isang Korean drama na pinamagatang Grid. Ipinalabas ito noong 2022, kaya sit back, relax at mag-enjoy sa panonood. Isang batang lalaki ang kakauwi pa lamang nang bigla niyang mapansin ang isang kakaibang pangyayari. Binuksan niya ang bintana at tumingin sa labas, nakita niya ang isang di pangkaraniwang aurora sa kalangitan. Maging ang mga estudyanteng naglalaro sa palaruan ng paaralan ay nakita rin ang aurorang ito. Sa paggabay ng mga guro, nagmamadaling pumasok ang mga estudyante sa mga silid-aralan. Sa sandaling iyon, hindi pa nila alam na isang solar storm ang paparating, isang sakunang halos magwawasak sa sangkatauhan. Nagkaroon din ng malalaking pagbabago sa klima. Sumiklab ang matinding taggutom sa iba't ibang panig ng mundo, at tila malapit nang dumaan ang mundo sa isang nakakatakot na kalamidad. Naparalisa rin ang pandaigdigang komunikasyon at kuryente. Nawalan ng kontrol ang mga eroplano at bumagsak sa dagat. Pati mga barko ay tumigil sa paglalayag. Sa katunayan, matagal nang nahulaan ng sangkatauhan ang pagdating ng solar storm na ito, kaya naghanda sila ng isang defense grid sa labas ng mundo. Ngunit ang grid na iyon ay nasira ng unang pag-atake ng solar storm. Dahil dito, sa isang lihim na base sa South Korea, lahat ay tensyosong nakatitig sa mga screen sa kanilang harapan. Ang mga pinuno ng iba't ibang bansa ay mahigpit ding binabantayan ang bawat kilos ng South Korea. Ang huling pag-asa ng sangkatauhan ay ang defense grid, kaya kailangan itong maayos at maibalik sa lalong madaling panahon. Habang hinihintay ng lahat na muling kumonekta ang sistema sa grid, biglang hindi tumugon ang sistema. Labis ang pagkataranta ng direktor, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado upang maobserbahan ang lahat. Sa mismong sandaling iyon, umatake ang solar storm sa mundo. Nagbaluktot at nagkagulo ang mga imahe sa lahat ng TV screen. Sa oras na iyon, napukaw ang atensyon ni Seiha ng tunog mula sa telebisyon. Nang bumalik ang signal, dali-dali niyang hinila ang kurtina. Napansin niyang unti-unti ring nawawala ang aurora. Ibig sabihin, sa hindi maipaliwanag na paraan, matagumpay na nakakonekta muli ang sistema sa defense grid at muling nailigtas ng South Korea ang buong mundo. Muling gumana ang defense grid at puno ng tuwa ang lahat. Sa panahong iyon, may isang babaeng pumasok sa isang bakanteng opisina. Batid na batid niya sa kanyang sarili na sa antas ng kanilang kakayahan, imposible nilang maibalik ang sistema sa ganoong kabilis na panahon. Kaya malinaw na may isang taong tumulong sa kanila. At sa sandaling iyon, ang misteryosong babae ay nakatitig pa itaas sa kalangitan. Mabilis na lumipas ang panahon at dumating ang taong 2022. Sa panahong ito, nagtatrabaho na rin si Seiha sa lihim na administrasyong ahensya. Isang araw, nagtungo siya sa isang convenience store upang bumili ng mga supot ng basura. Habang paalis na sana siya sakay ng kanyang sasakyan, napansin niyang may dugo sa kanyang kamay, at may bahid din ng dugo ang pakete ng mga supot na kakabili lang niya. Sa sandaling iyon, nakita niyang palabas ng tindahan ang cashier na may dalang alak. Agad niyang pinaghinalaan ang kakaibang kilos ng empleyado kanina. Naisip niya, paano kung hindi talaga empleyado ng tindahan ang taong iyon? Kaya agad siyang bumaba ng sasakyan upang suriin ang sitwasyon. Mabilis siyang bumalik sa loob ng convenience store. Pagbukas niya ng pinto ng bodega, tumambad sa kanya ang isang nakakatakot na tanawin, nakahandusay sa sariling dugo ang tunay na empleyado ng tindahan. Agad niyang ipinaalam ito sa pulisya. Hindi nagtagal, dumating din ang mga pulis sa lugar. Matapos magsagawa ng inspeksyon si Se-byuk, isang babaeng pulis, pinulot niya ang sandatang ginamit sa pagpatay. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na lumilitaw ang bawat galaw ng killer. Samantala, natuklasan din ng iba pa nilang kasamahan sa pamamagitan ng CCTV ang eksena ng pag-uusap ng killer at ng biktima. Dahil si Seiha ang nakakita sa pangyayari, pinanatili siya upang tumulong sa paghahanap sa salarin. Bagamat walang tunog ang kuha ng CCTV at larawan lamang ang makikita, isang beses pa lang itong napanood ni Seiha ay naunawaan na niya ang naging usapan ng dalawa. Lumalabas na pinagsabihan ng biktima ang kabilang panig na huwag uminom ng alak sa loob ng tindahan. Laking gulat ng lahat ng marinig ito, at tanging si Se-byuk lamang ang naniwala sa paliwanag na yon. Dahil napansin din niya na nang buksan ng killer ang bote ng alak, tila narinig ng biktima ang tunog ng pagbukas nito. Posible kayang ang dahilan ng pag-atake ay dahil hindi siya pinayagang uminom ng alak. Ito ang lalong nagbigay ng sakit ng ulo sa hepe ng pulisya. Pagkatapos nito, maingat na kinolekta ni Se-byuk ang mga fingerprint ng killer, ngunit napansin niyang puno ng kalyo ang mga daliri nito. Nagpaalam na si Seiha para umuwi. Pag-uwi niya, inalagaan niya ng mabuti ang kanyang ina na nakahiga sa higaan dahil sa karamdaman. Sa kanyang libreng oras, hindi rin niya nakakalimutang magsanay sa paggamit ng baril. Sa kanyang imahinasyon, may hawak siyang baril at ayon sa instructional video, bihasa niyang binuo ang isang di nakikitang armas. Sa sandaling iyon, bigla niyang nakita ang balita sa telebisyon. Balita iyon tungkol sa pagpatay sa empleyado ng convenience store kanina. Nang makita ni Seiha ang eksena ng mga kaanak ng biktima na umiiyak sa ospital, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at naalala ang aksidenteng sinapit ng kanyang ina noon. Samantala, sa kabilang
panig, natunton na ng pulisya, sa pamamagitan ng mga pahiwatig, ang pinagtataguan ng killer. Ngunit nang pasukin nila ang silid, natuklasan nilang wala na roon ang salarin. Sa sandaling iyon, may narinig na ingay si Sae-beok sa loob ng silid. Kaya dali-dali siyang tumakbo papasok at nakita niyang ang killer ay umaakyat sa pader upang makatakas. Mabilis na tumakbo si Sae-beok at mahigpit na niyakap ang binti ng salarin. Ngunit hindi niya inaasahan na may magtatapon ng lubid mula sa rooftop upang tulungan itong makatakas. Hindi rin sumuko si Sae-beok, agad niyang hinawakan ang lubid at umakyat. Bagamat babae siya, hindi rin biro ang kanyang lakas. Nasa itaas niya mismo ang killer, habang ang kanyang kasamahan naman ay nakatayo sa ibaba, balisang nanonood. Sa huli, unang nakaakyat sa rooftop ang killer. Hinawakan niya ang lubid at marahas itong inalog. Halos mahulog si Sae-beok mula sa lubid. Nang makarating ang lahat sa rooftop, wala na roon ang killer. Doon napansin ng isang pulis ang dahilan, gumamit pala ang killer ng hagdan upang tumakas papunta sa katapat na gusali. Wala nang ibang magawa, nagkahiwa-hiwalay ang lahat upang tubisin siya. Hindi nila alam na nagtatago pala ang killer sa ilalim ng isang kotse sa malapit. Makalipas ang ilang sandali, nang masiguro niyang wala ng tao sa paligid, dahan-dahan siyang gumapang palabas mula sa ilalim ng sasakyan. Sa mismong sandaling iyon, isang baril ang nakatutok diretsyo sa kanyang ulo. Si Sae-beok pala ang nag-aabang doon. Nang arestuhin na sana niya ito, biglang may isang misteryosong babae na sumulpot at nakialam. Bago pa siya tuluyang makapag-react, nakatakas na ang killer. Kaya inatake ni Sae-beok ang misteryosong babae. Ngunit sa isang iglap ay naglaho ito sa harap ng kanyang mga mata. Nang makita iyon ni Sae-beok, natigilan siya sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nang dumating ang iba pa niyang mga kasamahan, pinulot ni Sae-beok ang sombrerong naiwan ng misteryosong babae at ikinuwento sa kanila ang lahat ng nangyari. Ngunit halos hindi naniwala ang hepe ng pulisya sa kanyang sinabi, kaya napilitan siyang magsiyasat ng mag-isa. Sa kabutihang palad, nakakuha siya ng isang hibla ng buhok ng misteryosong babae. Samantala, pumasok ang mga empleyado sa High-Tech Administration Bureau. 24 na oras na sinusuri ng artificial intelligence ang mga pumapasok at lumalabas, at napakahigpit ng seguridad ng sistema. Kahit isang maliit na razor ay hindi makakalusot sa kontrol. Maging ang elevator ay binubuksan lamang gamit ang handprint. Sa loob, kailangan munang hanapin ng mga empleyado ang nakatagong pinto. Pagkatapos, daraan pa sila sa isa pang antas ng fingerprint security bago tuluyang makapasok sa inner base. At ito mismo ang lugar kung saan minsang nailigtas ng South Korea ang mundo. Dito nila napigilan ang solar storm. Pagdating pa lamang sa opisina, kinuha ni Sae-ha ang basurahan ng kanyang nakatataas at itinapon ang laman nito sa sarili niyang basurahan. Hindi rin niya nakalimutang halungkatin ang mga bagay na ginamit ng kanyang superior. May sarili siyang layunin sa ginagawa niya. Ngunit kinutya ito ng kanyang mga kasamahan. Akala nila ay sinusubukan lamang niyang magpa-impress sa nakatataas. Hindi ito inalintana ni Sae-ha. Sinimulan niyang gamitin ang internal system upang siyasatin ang kaso ng pagpatay sa empleyado ng convenience store. Dahil dito, nalaman niya ang impormasyon tungkol sa kakaibang pagkawala ng misteryosong babae. Ngunit nang papanoorin na sana niya ang mahalagang bahagi, biglang tinawag ng superior ang katrabahong nakaupo sa tabi niya. Natatakot si Sae-ha na baka mahalata siya ng kanyang superior, kaya dali-dali niyang ginamit ang salamin sa mesa upang basahin ang galaw ng labi nito. Matapos iyon, nakahinga siya ng maluwag at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng ulat ni Policewoman Sae-beok. Marahil ay walang naniwala sa kanyang salaysay. Ngunit mula nang masaksihan niya ang solar storm, nais din ni Sae-ha na malaman kung sino talaga ang misteryosong babaeng iyon. Sapagkat mahigit 10 taon na ang nakalilipas, noong muntik nang wasakin ng solar storm ang buong mundo, ang misteryosong babaeng iyon ang tumulong sa South Korea na maibalik ang defense grid. Dahil dito, matagumpay na nalampasan ng lahat ang napakasamang sakuna. Ngunit bakit sa loob ng mahigit 10 taon ay hindi man lang nagpakita ang misteryosong babae? At ngayon, bigla na lamang siyang lumitaw, at higit pa roon, tinulungan pa niya ang isang killer na makatakas. Sunod-sunod na tanong ang umuukil-kil sa isipan ni Sae-ha. Kasabay nito, hawak din ni Sae-beok ang isang sketch ng mukha ng misteryosong babae. Kinabukasan, biglang sumugod sa presinto ang mga tao mula sa Research Institute. Iginiit nilang sila na ang hahawak at magsisiyasat sa kaso ng pagpatay sa empleyado ng tindahan. Maging ang Vice Chief ng Research Institute ay maring nagtanong kung nasaan si Sae-beok. Naiirita ang hepe ng pulisya sa aroganting asal ng kausap, kaya tinanong niya kung saang unit sila nagmula. Habang halata ang kanyang pagdududa, may isang empleyadong pumasok at naglinaw ng kanilang pagkakakilanlan. Hindi pa rin tumigil ang Vice Chief sa pagtatanong tungkol sa kinaroroonan ni Sae-beok. Dahil dito, napilitan ang hepe ng pulisya na ibunyag kung nasaan siya. Nang marinig ito, agad na nagmaneho sina Sae-ha at ang kasamahan niyang si Shojin patungo sa kinaroroonan ni Sae-beok. Sa panahong iyon, nakuha na ni Sae-beok ang DNA analysis report ng misteryosong babae. May ibinunyag sa kanya ang forensic staff na isang nakakagulat na impormasyon. Ang DNA ng misteryosong babae, nang ikumpara sa mga buto, ay nagpakitang ang lahat ng buto nito ay dislocated. Sa teorya, ang taong iyon ay hindi maaaring mabuhay. Nang marinig ang napaka-hindi siyentipikong impormasyong ito, natigilan si Sae-beok. Bukod pa rito, kakaiba rin ang peklat na iniwan ng misteryosong babae sa kanyang braso. Pagbalik niya sa sasakyan, balak sana ni Sae-beok na basahin ang mga forensic na dokumento. Ngunit biglang tumawag ang kanyang superior at sinabing maghintay siya roon para sa mga tauhan ng bureau at kailangan niyang isumite sa kanila ang lahat ng forensic report. Ayaw ni Sae-beok na sundin ang utos, kaya direkta siyang nagmaneho palayo. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Sae-ha si Sae-beok na papaalis sakay ng kanyang sasakyan. Walang sinabi-sabi, agad niyang inikot ang manibela, inapakan ang silinyador at hinabol siya. Mahigpit siyang sumunod sa likuran ng sasakyan ni Sae-beok, saka biglang bumilis at hinarangan ito.
Pagkahinto ng mga sasakyan, galit na bumaba si Shojin. Lumapit siya sa kotse ni Sae-byuk at mariin hiniling na ibigay nito ang forensic report. Ngunit hindi rin madaling takutin si Sae-byuk. Mariin niyang tinanggihan ang pagbibigay nito sa kanila, sa kadahilanang ito ang bunga ng sarili niyang investigasyon at sa tingin niya ay wala silang sapat na otoridad upang kunin iyon. Nang marinig ito, nagalit si Shojin ngunit wala siyang maipangatuwirang sagot. Napansin ni Sae-ha na masyadong mainit ang palitan ng salita ng dalawa, kaya nahinuhan niyang may kung anong namamagitan sa kanila. Dahil dito, lumapit si Sae-ha at humingi ng pag-unawa kay Sae-byuk, kinausap siya ng mahinahon at pinayapa sa pamamagitan ng magagandang salita. Kalaunan ay kumalma siya at ibinigay ang ulat kay Sae-ha. Matapos makumpirma ni Sae-ha na hindi pa nababasa ni Sae-byuk ang ulat, agad silang umalis ni Shojin. Sumunod, hinanap nila ang mga tauhang nagtatrabaho sa forensic department. Nang makita silang dumating, baka sa mukha ng doktor ang pagkalito. Ngunit mas ikinagugulat niya na kahit anong imbestiga ang gawin niya, wala siyang mahanap na anumang impormasyon tungkol sa Administration Bureau. Lubhang nagbigay ito sa kanya ng matinding sakit ng ulo. Samantala, ang killer ay nakatingin sa mga taong masarap na kumakain. Paulit-ulit niyang nilulunok ang kanyang laway. Hindi pa siya nakakalayo nang mapansin niyang may taong naglalagay ng sobre ng pera sa likurang bulsa. Sinamantala niya ang pagkakataon upang agawin ang pera, ngunit tila may isang misteryosong puwersang pumigil sa kanya. Kaagad pagkatapos nito, hinarap niya ang misteryosong babae. Sa takot, tumakbo siya palayo at nahulog ang kanyang cellphone. Ngunit gaano man siya tumakbo, hindi pa rin siya nakataka sa paningin ng misteryosong babae. Nakatayo ito sa mataas na lugar at minamasdan ang bawat galaw niya. Pagkatapos, bigla itong naglaho na parang bula. Sa panig naman ni Sae-ha, patuloy pa rin siyang iniinteroga ng Administration Bureau. Matapos ang paulit-ulit na beripikasyon, pinayagan na rin siyang umalis ng opisina. Pag-alis ng investigador, napansin ni Sae-ha na inaayos ng Vice Chief ang mga dokumentong may kaugnayan sa misteryosong babae. Sadyang sinabayan niya itong pumasok sa elevator, may sarili siyang pakay. Minemorya niya ang oras na nakasulat sa kahon. Pag-uwi niya, sinimulan niyang i-hack ang network ng Administration Bureau. Sinuri rin niya ang eksena kung saan dinala ng Vice Chief ang mga dokumento para itago. Ngunit hindi nagtagal matapos niyang pasukin ang network. Natukoy agad ito ng defense system ng Bureau. Wala siyang magawa kundi putulin ang koneksyon sa internet upang hindi mabuking. Pagkatapos, kinuha niya ang basurang dinala niya mula sa opisina upang kumuha ng mga fingerprint. Ngunit napakaingat ng Vice Chief, wala siyang iniwang kahit anong bakas. Dahil wala nang ibang paraan, muling pinuntahan ni Sae-ha ang pinagtataguan ng killer. Nais niyang makahanap ng mas maraming pahiwatig tungkol sa misteryosong babae, kahit ang basura ay hindi niya pinalampas. Habang abala si Sae-ha sa paghahalughog ng mga ebidensya, biglang may narinig siyang ingay sa likuran. Marahan siyang lumapit sa aparador at binuksan ang pinto, ngunit wala siyang nakita sa loob. Bigla, may isang figurang sumugod palabas mula sa katabing silid. Inakala ni Sae-ha na ito ang misteryosong babae. May luha sa mga mata, tinanong niya ang kaharap na napakadali para sa kanya ang lahat, dahil kaya niyang maglaho anumang oras. Nang hindi sumagot ang kausap, napagtanto ni Sae-ha na hindi pala ito ang misteryosong babae. Si Sae-byuk, ang babaeng pulis, pala yon. Lumalabas na pumunta rin siya roon upang maghanap ng karagdagang mga pahiwatig. Kasabay nito, napansin din niya na ang bintanang iyon ay dati nang inalis. Kaya nagsimula rin siyang kumuha ng mga fingerprint. Pagkatapos nito, umalis na ang dalawa sa lugar. Bago sila tuluyang umalis, hiningi ni Sae-ha ang contact information ni Sae-byuk, ngunit agad niya itong tinanggihan. Gayunman, makalipas ang ilang sandali, labis ang kanyang pagtataka nang matanggap niya ang kanyang investigation report na dati nang nabura. Ang ulat na yon ay ipinadala sa kanya ni Sae-ha. Tinitigan ni Sae-byuk nang may pagdududa ang papalayong anyo ni Sae-ha. Nagtaka siya kung paano nito nakuha ang paraan upang makipag-ugnayan sa kanya. Samantala, ang misteryosong babaeng hinahanap ng lahat ay masarap na kumakain. Biglang tumulog ang kanyang cellphone. Nang buksan niya ito, nakita niya ang balita tungkol sa mga kasong korupsyon ng matataas na opisyal ng gobyerno. Ngunit ang petsa ay June 18, 2022. Ibig sabihin, ang mensaheng ito ay tungkol sa isang pangyayaring magaganap pa lamang sa hinaharap. May sarili ng paraan ang misteryosong babae kung paano ito haharapin. Noong June 18, 2022, isang transaksyon ng suhulan ang nagaganap. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, biglang nawala ang maletang puno ng pera. Sa ibang lugar, umiinom ng coke ang misteryosong babae, at sa tabi niya ay ang tambak ng salaping kinuha niya mula sa tiwaling opisyal. Bukod pa rito, may isang mahiwagang cellphone sa mesa. Habang balak na sana niyang magpahinga saglit sa sofa, nakatanggap siya ng voice message na nagsasabing may bagong misyon sa loob ng 10 oras. Isa kaya siyang miyembro ng isang lihim na organisasyon. Dahil sangkot ang isang misteryosong puwersa sa insidenteng ito, napansin ng Special Investigation Team ang Administration Bureau. Pinanood ni Sae-ha at ng kanyang mga kasamahan ang pag-uusap ng Vice Chief at ng Investigation Team. Nag-aalala sila na dahil ito sa misteryosong babae ang pagdating ng mga ito. Marunong magbasa ng labi si Sae-ha, kaya naunawaan niya ang nilalaman ng kanilang pag-uusap. Malinaw na hindi maganda ang naging takbo ng usapan sa pagitan ng Investigation Team at ng Vice Chief. Pagkaalis ng Investigation Team, agad inanunsyo ng Vice Chief sa lahat na ang kaso ng pagpatay sa empleyado ng convenience store ay ililipat na sa pangangalaga ng Investigation Team. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng matinding hindi pagkasya si Shojin. Agad niyang sinabi na sila ang nakahanap ng mga pahiwatig, ngunit ngayon ay kailangan na naman nilang isuko ang lahat sa iba. Ngunit sinabi ng Vice Chief na ang mga profesional na usapin ay dapat ipagkatiwala sa mga eksperto. Sa sandaling iyon, nagpahayag din si Sae-ha ng kanyang pagkadismaya. Sa tingin niya, may pananagutan ang Vice Chief na ipaliwanag ang lahat sa kanila.
Sa halip na makipagtalo roon, dapat nitong ituon ang pansin sa pag-imbestiga at pagpigil sa misteryosong babae. Matapos maghiwa-hiwalay ang lahat sa harap ng salamin, napansin ni Seiha na umiinom ng tubig ang Vice Chief sa loob ng silid. Kaya agad siyang pumasok at hinawakan ang kamay nito. Ang eksenang ito ay buong nakita ng dalawang kasamahan. Ginawa iyon ni Seiha para sa sarili niyang layunin. Nagkunwari siyang humihingi ng paumanhin sa Vice Chief dahil sa naging pagtatalo nila kanina, ngunit ang totoo, nais lamang niyang makuha ang kanyang mga fingerprint. Paglabas niya, hindi nag-atubiling magpakita si Shojin ng isang mapanlait na tingin. Ngunit walang pakialam dito si Seiha. Sumunod, nang umalis na sa opisina ang Vice Chief at ang iba pang mga kasamahan, napalingon si Seiha sa bote ng tubig ng Vice Chief. Hindi nagtagal, habang nasa elevator ang Vice Chief, bigla siyang nakatanggap ng mensahe. Nakasaad doon na may taong palihim na pumasok sa kanyang silid. Dahil dito, nagmamadali siyang bumalik upang tingnan ang opisina. Doon niya nakita si Seiha na palihim na naghahalughog ng kung ano-ano, kaya tiningnan niya ito ng may pagdududa. Ngunit kalmado si Seiha. Sinabi niyang tinutulungan lamang niya itong ilabas ang basura. Malinaw na hindi naniwala ang Vice Chief. Agad siyang nagtungo sa monitoring room upang suriin ang mga kuha ng CCTV. At doon niya natuklasan na totoo ang sinabi ni Seiha. Ngunit hindi niya napansin na ang bote ng tubig niya ay nakuha na pala ni Seiha. Matapos makuha ang mga fingerprint, agad na nakipagkita si Seiha kay Seibyo. Hiniling niya ang tulong nito upang makuha ang mga fingerprint mula sa bote ng tubig. Ngunit likas na isang pulis si Seibyo, kaya natural lamang na tumanggi siya. Sinabi niyang iligal ang paggamit ng mga kagamitan ng pulisya para sa pansariling layunin ng walang pahintulot. Ipinaliwanag naman ni Seiha na ginagawa niya ito dahil nais niyang makuha ang mga dokumento tungkol sa misteryosong babae. Ang mga dokumentong may kaugnayan sa taong iyon ay nakaimbak sa ika-13 palapag. 3 lamang na matataas na opisyal ang may access sa ika-13 palapag at isa na rito ang Vice Chief. Kailangan niyang gamitin ang fingerprint nito upang makapasok. Matagal nang nais ni Seibyo na mahuli ang misteryosong babae, kaya sa huli ay pumayag siyang makipagtulungan kay Seiha. Kasabay nito, nangako rin si Seiha na ibabahagi niya kay Seibyo ang lahat ng dokumentong makukuha niya tungkol sa misteryosong babae. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay na nakuha ni Seibyo ang mga fingerprint. Gumawa pa siya para kay Seiha ng isang silicone sheet na ginagaya ang fingerprint ng Vice Chief. Pagkatapos, ginamitan niya ng pandikit ang silicone sheet at idinikit ito sa palad ni Seiha. Mabilis na nagtungo si Seiha sa Administration Bureau. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bahagi ng fingerprint scanner. Hindi niya inaasahan na matagumpay niya itong mabubuksan. 24 na taon niyang hinintay ang araw na ito. Gamit ang dati niyang alaala mula sa pag-hack sa mga surveillance camera ng Bureau, mabilis niyang natunton ang silid ng mga file na naglalaman ng mga dokumento tungkol sa misteryosong babae. Sumunod, ginamit niya ang fingerprint sheet upang makapasok. Pagkatapos, nakita niya ang mga dokumento tungkol sa misteryosong babae noong 1997. Ginamit niya ang kanyang cellphone upang kopyahin ang datos mula sa hard drive. Matapos ito, mabilis siyang umalis at dumiretso sa basement parking lot. Pagkasakay sa sasakyan, inapakan niya ang silinyador at nagtungo sa isang liblib na lugar sa malapit. Doon niya inilabas ang kanyang computer at sinimulang ikonekta ito sa kanyang home computer. Nang mapasok niya ang surveillance camera system ng Bureau, kinuha niya ang mga kuhang nagpapakita sa Vice Chief sa mga dating CCTV footage at ipinalit ang mga ito sa eksenang nagpapakita ng kanyang pagpasok sa ika-13 palapag. Habang inaayos pa niya ang huling eksena, biglang may napansing kakaiba ang mga gwardiya sa seguridad at sinimulan nilang suriin ang bawat monitor. Sa sandaling iyon, walang tigil ang mabilis na pagtipa ng mga daliri ni Seiha sa keyboard. Sa kabutihang palad, nagawa niyang palitan ang huling eksena sa CCTV bago pa ito matuklasan ng gwardiya. Kaya nakuha niya ang mga dokumento tungkol sa misteryosong babae nang walang sinumang nakakaalam. Pagdating sa bahay, agad niyang sinuri ang mga ninakaw na datos. Doon niya nakita ang eksena noong gabi ng May 18, 1997. Ang sandaling biglang pinaslang ang kanyang ama ng misteryosong babae, at ang sumunod na eksena ng forensic doctor na sumusuri sa bangkay. Sa sandaling iyon, pumatak ang luha ni Seiha. Hindi na niya kinayang magpatuloy sa panonood. Lumipat siya sa ibang folder at natuklasan na ang laman nito ay mga eksena rin noong May 18, 1997. Kasabay nito, ang misteryosong babae ay sabay-sabay na nagpakita sa mga laboratorio ng iba't ibang bansa. Nakaupo siya sa harap ng mga computer at may ginagawa, at sa huling folder ay naroon ang video ng pag-interoga ng pulisya sa mga saksi. Isa sa mga saksi ay ang gwardiya ng monitoring room at ang isa pa ay ang Vice Chief. Lumalabas na nasaksihan din nila ang pagpaslang sa ama ni Seiha. Ngunit hindi naniwala si Seiha sa kanilang mga pahayag. Pakiramdam niya ay may itinatago silang katotohanan. Dahil dito, agad niyang inayos ang pakikipagkita kay Seibyo at ipinakita sa kanya ang mga dokumento sa computer. Magkasama nilang sinuri ang mga recording. Mariing sinabi ni Seiha na noong malapit nang mangyari ang solar storm, sa loob lamang ng 10 minuto, nagpakita ang misteryosong babae sa 7 magkakaibang bansa. Bukod pa rito, marahas niyang pinaslang ang isang inosenteng lalaki. Namangha si Seibyo sa tila napaka-absurd na pangyayaring ito. Hindi sinabi ni Seiha na ang biktima ay ang kanyang ama. Tinanong lamang niya kung ang misteryosong babaeng biglang naglaho sa harap ng kanyang mga mata at ang babaeng nasa video ay isang tao lamang. Agad na sumagot si Seibyo na tila pareho nga ang mga ito.
Dagdag pa niya ang isang napakakakaibang detalye. Siya man ay nasugatan ng sandata ng misteryosong babae, ngunit paso lamang ang iniwan nitong marka sa kanyang kamay at wala siyang naramdamang anumang sakit. Pagkatapos, napaisip siya kung bakit nagpakita ang misteryosong babaeng ito sa mga technical institute at laboratorio sa napakaraming bansa. Sinabi ni Seiha na ang dahilan kung bakit iyon ginawa ng misteryosong babae ay dahil nais nitong itatag ang defense grid. Ang grid na ito ay gumagamit ng magnetic shield upang tulungan ang sangkatauhan na makaligtas sa mga solar storm noong 1997 at 2005. Masasabing siya ang tagapagligtas na nagligtas hindi lamang sa mundo kundi pati sa buong sangkatauhan. Ngunit ang hindi maipaliwanag ni Seiha ay kung bakit pinaslang ng misteryosong babae ang isang janitor. Posible kayang hinarangan ng kanyang ama ang pagtatatag ng defense grid. Bukod pa rito, nagtataka rin si Seiha kung bakit sa loob ng nakalipas na 24 na taon ay hindi man lang nagpakita ang misteryosong babae. Ngunit ngayon ay bigla siyang lumitaw at tumulong pa sa pagtakas ng isang killer. Napakaraming tanong ang walang sagot at dahil dito ay labis silang napagod. Samantala, ang misteryosong babae ay nakatayo sa rooftop. Sa pamamagitan ng isang teleskopyo, pinagmamasdan niya ang killer na naglalakad patungo sa kanyang pinagtataguan. Matagal nang naglatag ng ambush ang Special Investigation Team sa lugar. Lumalabas na dahil wala na siyang mapuntahan, walang ingat na bumalik ang kriminal upang kumuha ng pera. Maayos din ang kanyang paghahanda. May baon siyang tinapay sa bag habang nagmamadali siyang kumakain. Unti-unti siyang pinaligiran ng Special Investigation Team mula sa labas. Mahigpit na minomonitor ang bawat galaw niya. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae at nasalubong niya ang kriminal. Agad itong sumugod upang saktan ang matanda. Ngunit habang nag-aagawan sila, napansin ng kriminal ang business card ni Seibyo. Samantala, patuloy na inoobserbahan ng Special Investigation Team ang lahat. Naghihintay pa rin sila na lumitaw ang misteryosong babae. Nang makita nilang malapit ng pasukin ng kriminal ang bahay ng matanda, iniutos ng nakatataas ang pag-aresto. Ngunit pagdating ng Special Investigation Team, nakatakas na ang kriminal. Habang tumatakas, nasapak niya ang isang pulis. Sa kabutihang palad, nagawa ng pulis na maidikit ang isang tracking device sa kanya sa oras. Pagkatapos nito, tumakbo ang kriminal patungo sa istasyon ng subway. Hinabol din siya ng investigation team. Sakto namang papasok sa istasyon ng tren. Tumalo ng kriminal papasok sa tren at nakihalo sa mga tao. Sumunod nang malapitan ang mga investigador. Kita nila ang kriminal sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ngunit hindi pa nila ito inaresto dahil ang tunay na target ng operasyong ito ay ang misteryosong babae. Biglang may isang babaeng dumaan na bihis tulad ng misteryosong babae. Huminto siya sa tabi ng kriminal. Agad na naghanda ang mga investigador na kumilos. Plano nilang arestuhin ang target sa sandaling huminto ang tren. Ngunit pagkapagbukas ng pinto ng tren, muling nakatakas ang kriminal at napagtanto nilang hindi pala ang babaeng iyon ang misteryosong babaeng hinahanap nila. Samantala, patuloy pa ring tumatakas ang kriminal. Sa sandaling iyon, humarang sa kanya ang kapitan ng investigation team. Biglang umatras ang oras, 5 minuto pabalik. Sa panahong iyon, pababa na sana ng istasyon ang kriminal nang makita niya ang misteryosong babae. Wala itong sinabi at agad na tinanggal ang mga tracking device na nakakabit sa kriminal. Pagkatapos, hinila niya ito palayo. Hindi nagtagal, natuklasan ng mga investigador ang mga tracking device na nakahandusay sa lupa. Sinundan ng kriminal ang misteryosong babae hanggang sa isang lagusan at biglang bumaba ang isang bakal na pinto. Paglingon ng kriminal, nakita niyang ang misteryosong babae ay nasa labas na ng bakal na pinto habang siya naman ay nakulong sa loob. Pagkatapos, kalmadong umupo ang misteryosong babae sa isang silya at kumain. Samantalang nabaliw sa galit ang kriminal, malakas niyang binubugbog ang pinto at sumisigaw, hinihiling na ito'y buksan. Mukhang may sarili ng plano ang misteryosong babae. Samantala, pinagalitan ng husto ng hepe ang kapitan ng investigation team. Hindi lamang nila nabigong mahuli ang misteryosong babae, hinayaan pa nilang makatakas ang kriminal. Lubhang napahiya ang kapitan dahil dito. Kalaunan, natuklasan din ng investigation team na sinalakay ng kriminal ang matandang babae sa dinner. Agad itong dinala sa ospital para sa agarang lunas. Sa panahong iyon, dumating din sa lugar si Police Officer Seibyo. Nais sana niyang pumasok upang suriin ang eksena, ngunit hinarang siya ng Special Investigation Team. Sinubukan niyang magpanggap na anak ng matanda upang makapasok at makita ang sitwasyon. Ngunit nabisto ng kapitan ng Special Investigation Team ang kanyang kasinungalingan, napansin nito ang logo ng pulisya sa kanyang sasakyan. Pagkatapos, dinala siya sa isang maliit na silid upang maghintay. Nang dumating ang Vice Chief ng Bureau, isinuko ng Special Investigation Team si Seibyo sa kanyang nakatataas. Kinabukasan, dumating sina Shojin at Seiha upang imbestigahan si Seibyo. Tinanong nila kung bakit siya lumitaw sa lugar ng krimen. Ipinaliwanag niya na bago pa masaktan ang matandang babae, tumawag ito sa kanya at nagsabing may naririnig itong kakaibang ingay mula sa silid ng kriminal. Kaya agad siyang nagtungo roon. Ngunit sa huli, hindi pa rin siya nakarating sa oras. Labis na nagalit si Seibyo. Hiniling niya na bigyan siya ng malinaw na paliwanag dahil pakiramdam niya ang tunay na pakay ng Special Investigation Team ay hindi ang kriminal, kundi ginamit lamang nila ito bilang pain upang mailabas ang misteryosong babae. Sinabi ni Seiha na wala silang obligasyong magpaliwanag sa kanya at binalaan siyang kung magpapatuloy pa siya sa pakikialam sa usaping ito, maaari niyang mawala ang kanyang pagiging pulis. Sa huli, pinalaya rin si Seibyo. Habang pauwi sakay ng kanyang sasakyan, sinubukan niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa pag-atake sa matandang babae. Ngunit halos walang inilabas na ulat ang Special Investigation Team tungkol sa
kasong ito. Kaya bumalik siya mismo sa lugar ng krimen. Matapos magtanong si Sae-beok sa mga kapitbahay sa tapat ng kalsada, nalaman niyang ang matandang babae at isang investigador ay isinakay sa ambulansya noong nakaraang gabi. Samantala, inilagay na ng Vice Chief sa ilalim ng kontrol ang lugar kung saan maaaring nagtatago ang kriminal. Nagmungkahi siya ng isang plano upang tulungan ang buong pangkat na mahanap ang salarin. Pagkatapos noon, sinimulan na nilang hanapin ang mga bakas ng kriminal. Samantala, nakakulong pa rin ang kriminal sa loob ng lagusan. Itinaas niya ang kanyang cellphone para maghanap ng signal. Nang sa wakas ay nakasagap siya ng signal, bigla namang naubos ang baterya ng kanyang telepono. Nawalan siya ng pag-asa at naupo na lang sa sahig. Sa mismong sandaling iyon, may napansin siyang isang kasangkapan na maaaring makatulong sa kanyang pagtakas. Bumalik ang misteryosang babae na may dalang pagkain, ngunit laking gulat niya nang madiskubre niyang wala na ang kriminal. Ipinatong lang niya ang kamay niya sa bulsa at may pulang ilaw na nagsimulang magliwanag. Biglang bumalik ang oras at espasyo sa 10 minuto ang nakalipas. Sa sandaling iyon, nasa likod pa rin ng bakal na pinto ang kriminal. Samantala, sa kabilang panig, inilipat si Sae-beok sa ibang istasyon ng pulis. Nang marinig niya ang balitang ito, labis siyang nainis at nadismaya. Nagsumite siya ng aplikasyon para sa leave at umalis ng istasyon. Pagkatapos noon, nagtungo siya sa ospital upang magtanong sa doktor tungkol sa investigator na naging biktima. Ngunit walang ibinunyag na anumang impormasyon ang doktor sa kanya. Dumating din si Sae-ha. Pagkaalis ni Sae-beok, tinanong niya ang doktor tungkol sa nasugatang investigator. Sa simula, ayaw pa ring magsalita ng doktor. Ngunit nang ipaliwanag ni Sae-ha na siya ay empleyado ng Administration Bureau, ibinahagi na rin ng doktor ang alam niya. Doon niya nalaman na ang investigator ay nasugatan dahil sa napakalakas na electric shock at sangkot din ang misteryosang babae sa insidenteng iyon. Pagkatapos nito, sabay na pumasok sa elevator sina Sae-ha at Sae-beok upang umalis ng ospital. Ikinuwento rin ni Sae-ha kay Sae-beok ang oras at lugar kung saan biglang nawala ang kriminal. Kasabay nito, pinayuhan niya si Sae-beok na itigil na ang investigasyon dahil sa lahat ng mga taong nakakita sa misteryosang babae, siya lang ang nabubuhay pa. Lalong ikinagulat at ikinalito ito ni Sae-beok. Naisip niya kung bakit siya pinatawad ng misteryosang babae. Samantala, ang Deputy Chief ay nakikipag-video call sa direktor. Sinabi ng Deputy Chief na bago siya magretiro, nais niyang mahuli ang misteryosang babae, sapagkat ito ang dahilan kung bakit siya nagtiyaga sa loob ng nakalipas na 24 na taon. Nagkasundo silang dalawa na magtulungan upang mahuli ang misteryosang babae sa anumang paraan. Maraming tanong ang direktor, bakit kaya niyang maglakbay sa oras? Bakit kaya niyang baguhin ang hinaharap? At bakit niya kailangang patayin ang janitor? 24 na taon na ang nakalipas, ang ama ni Sae-ha ay isang janitor sa Administration Bureau. Isang gabi matapos ang trabaho, inihatid niya si Sae-ha pauwi. Bigla na lamang lumitaw sa ere ang misteryosang babae, at sa isang iglap, brutal niyang pinatay ang ama sa mismong harapan ng kanyang anak. Inaalala ng Deputy Chief ang masakit na kasong ito. Ang takot sa mga mata ng bata ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Agad siyang nagtungo sa istasyon ng pulis upang siyasatin ang kinaroroonan ng bata. Sinabi ng opisyal sa household registration na ang bata ay inampon ng isang janitor. Ngunit nang mapatay ang adoptive father, bigla ring nawala ang bata mula 1997 hanggang 2015. Buhay pa naman ang adoptive mother, kaya iminungkahi ng opisyal na hanapin muna siya. Samantala, iniimbestigahan ni Shojin ang impormasyon tungkol sa paglipat ni Sae-beok. Nagkataong nakita ito ni Sae-ha. Pagkatapos nito, nagmamadaling umalis ng opisina si Shojin. Nag-log in si Sae-ha sa management system at nakita ang detalye ng paglipat ni Sae-beok. Labis siyang nakaramdam ng guilt, kaya tinawagan niya ito at nag-ayos ng pagkikita matapos ang trabaho. Pagkatapos, tinawagan ni Sae-ha ang nurse sa bahay at hiniling na alagaan muna ang kanyang ina ng mas matagal dahil gabi na siya makakauwi. Ngunit abala ang regular na nurse, kaya iminungkahi nitong humanap ng kapalit. Hindi na nag-isip pa si Sae-ha at agad pumayag. Pagkatapos ng trabaho, nagtungo siya sa pinagtatrabahuhan ni Sae-beok. Doon niya nakita itong kausap si Shojin. Dahil hindi siya sigurado sa relasyon ng dalawa, hindi na siya lumapit upang istorbohin sila. Sa halip, nagpadala na lang siya ng mensahe kay Sae-beok, sinasabing may hindi inaasahang nangyari kaya ipagpapaliban muna ang kanilang pagkikita. Ang tunay na pakay ni Shojin sa paghahanap kay Sae-beok ay upang pigilan siyang makisangkot pa sa kaso ng misteryosang babae. Lumalabas na dati silang mag-asawa, kaya personal siyang nagpunta upang balaan siya. Ngunit napakatigas ng ulo ni Sae-beok. Kapag may desisyon siya, tinutuloy niya ito hanggang sa dulo. Samantala, kakarating lang ni Sae-ha sa bahay. Kasabay nito, palabas din ang pansamantalang nurse. Magalang siyang bumati, ngunit nakayuko lamang ang nurse at walang sinabi. Hindi na ito pinansin ni Sae-ha at hinatid pa niya palabas. Ngunit nang makarating siya sa pintuan ng kwarto ng kanyang ina, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. At ang nurse na kakalabas lamang ng pinto ay hindi pala iba kundi ang misteryosang babae. Kinabukasan, nagdaos ng pulong ang Administration Bureau upang talakayin kung paano huhulihin ang misteryosang babae. Iminungkahi ni Shojin na maglabas ng nationwide wanted order laban sa kanya. Naniniwala siya na kung normal na tao ang misteryosang babae, kailangan pa rin itong mamuhay at gumamit ng mga pang-araw-araw na bagay. Kaya ang pinakamainam na paraan ay mobilisahin ang 50 milyong mamamayan sa buong bansa upang sabay-sabay hanapin ang misteryosang babae at ang kriminal. Ngunit tumutol si Sae-ha. Para sa kanya, hindi ubra ang paraang iyon. Agad niyang inilahad ang sarili niyang plano sa Deputy Chief, ang magpakalat ng maling balita na nagkakaproblema ang global defense grid. Dahil 24 na taon na ang nakalipas, noong papalapit ang solar storm sa mundo, ang misteryosang babae ang tumulong sa sangkatauhan gamit ang teknolohiyang hindi pa kailanman nakita. Nagawa niyang ibalik sa ayos ang buong defense grid.
Kaya kung muling lalabas ang balita na nasisira ang defense grid, posibleng bumalik ang misteryosang babae sa Administration Bureau upang ayusin ito. Nang marinig ito, biglang tumayo ang Deputy Chief at naglakad papunta sa kanyang mesa. Tumawag siya upang humingi ng pahintulot sa kanyang superior na magsagawa ng video meeting. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Seiha na ulitin ang planong binanggit niya kanina. Sa napakaikling oras, nagtipon ang mga senior leader ng Administration Bureau upang pag-usapan ang mga posibleng hakbang. Sumunod, binuksan ng Deputy Chief ang mga slide para makita ng lahat. Ipinunto niya na ang sugat ng investigator ay eksaktong kapareho ng sugat ng janitor na inatake 24 na taon na ang nakalipas. Pinatutunayan nito na iisa lamang ang may kagagawan sa dalawang insidente. Ang kakaiba ay gumamit ang kalaban ng isang uri ng high-tech na teknolohiyang hindi pa kayang likhain sa kasalukuyan. Mula rito, mahihinuha na ang misteryosang babaeng kamakailan lamang lumitaw at ang tagapagtatag ng defense grid ay isang tao. 24 na taon na nilang hinihintay ang kanyang muling paglitaw. Dahil dito, hiniling ng Deputy Chief sa senior leader na magpasya. Sa huli, sumang-ayon ito sa kanyang plano. Hindi nila alam na ang usapang ito ay lihim na na-record ng cellphone ni Seiha. Kinabukasan, ayon sa plano, naglatag ang Administration Bureau ng isang perpektong bitag. Ang mga kawani sa main lobby ay pinalitan ng Special Investigation Team at nagtalaga ng sniper sa bawat kabinet. Maging sa mga ventilation duct ay may mga taong nakaabang. Bukod pa rito, pinalabas ang lahat ng staff sa grid control room. Ang kapitan ng Special Investigation Team ay nagdala ng backpack paakyat upang hanapin ang kanyang pinagkakatiwalaang subordinate. Inihagis niya ang backpack pababa, dali-daling binuksan iyon ng subordinate at laking gulat nito nang makita ang mga totoong baril sa loob. Ayon sa orihinal na plano, tanging tranquilizer guns lamang ang dapat gamitin sa pag-aresto. Ngunit biglang iniutos ng kapitan sa buong team na gumamit ng totoong baril. Sinabi niyang anuman ang mangyari, kailangan nilang mahuli ang misteryosang babae. Kahit maging kritikal ang sitwasyon, maaari nila itong barilin at patayin agad. Ang tunay na pakay ng kapitan ay ang sandatang hawak ng misteryosang babae. Sumunod, kumuha siya ng isang maleta at inilagay ito sa ilalim ng modelong globo. Matapos maihanda ang lahat, naglabas siya ng nationwide wanted order laban sa misteryosang babae at sa kriminal na may gantimpalang hanggang 700 milyong won bawat isa. Agad na umani ng atensyon ng publiko ang balitang ito. Pagkatapos noon, ipinadala ng kapitan ang balita tungkol sa diumanoy pagkasira ng defense grid sa cellphone ng bawat mamamayan. Ngayon, naghihintay na lamang sila na mahulog ang misteryosang babae sa kanilang bitag. Upang makuha ang napakalaking gantimpala, agad na sumali ang mga streamer sa paghahanap. Nag-livestream sila sa mga lansangan habang naghahanap ng bakas ng misteryosang babae at ng kriminal. Kahit sinumang babaeng kahawig ng misteryosang babae ay agad nilang sinusundan at sinusuri. Samantala, nakipagkita si Seiha sa isang arms dealer. Nais niyang bumili ng baril upang ipaghiganti ang kanyang ama. Ngunit habang isinasagawa ang transaksyon, walang laman na baril lamang ang ibinigay sa kanya ng dealer. Napagkasunduan na sana ang halagang 10 milyong won para sa baril at mga bala. Ngunit biglang nagbago ang isip ng dealer at pinilit si Seiha na magbayad pa ng karagdagang 3 milyong won. Labis itong ikinainis ni Seiha dahil eksaktong 10 milyong won lamang ang dala niyang cash. Sinabi ng arms dealer na mag-transfer na lamang siya ng pera. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, napilitan si Seiha na mag-transfer ng natitirang halaga upang mabili ang baril, kahit alam niyang may panganib na masuri ang kanyang transaction history. Pagkatapos nito, bumalik siya sa Administration Bureau upang ipagpatuloy ang trabaho. Dahil sa wanted order na may napakalaking gantimpala, halos walang tigil ang pagtunog ng mga telepono sa Bureau. Gayunpaman, hanggang sa sandaling iyon, wala pa rin silang natatanggap na kapaki-pakinabang na impormasyon. Ito na ang ika-8,000 ulat na tawag. Sa puntong ito, sa pamamagitan ng online intelligence information, nakakita si Seiha ng isang mahalagang clue. Agad niya itong iniulat sa Deputy Chief. Matapos itong suriin, agad na inatasan ng Deputy Chief si Seiha at isang kasamahan na imbestigahan ang lugar. Mabilis na nakarating ang dalawa sa tinukoy na address. Samantala, nakita rin ni Si Byok ang wanted order para sa misteryosang babae. Hindi niya inalintana ang panganib na matanggal sa trabaho at palihim na nagtungo sa armory. Doon, pumili siya ng isang baril at kumuha ng ilang bala. Pagkatapos, nagtungo siya sa subway station kung saan huling nawala ang kriminal. Dahil ang larawan ng misteryosang babae ay isa lamang sketch, nalilito rin ang mga tao tungkol sa kanyang tunay na hitsura. Ngunit sa sandaling iyon, may dalawang siga na nakilala ang misteryosang babae. Inakala ng isang cleaner na ginugulo ng dalawang iyon ang babae, kaya lumapit siya, kunwaring naglilinis, upang paalisin ang dalawang siga. Ngunit dahil sa kagustuhan nilang makuha ang gantimpala, inatake ng dalawang siga ang cleaner. Mabuti na lamang at dumating si Si Byok sa tamang oras at napaatras ang dalawa. Pagkatapos, tinanong ni Si Byok ang cleaner kung nakita nito ang misteryosang babae at ang kriminal. Ngunit mahina na ang paningin ng cleaner, kaya hindi niya nakilala ang misteryosang babae. Samantala, dali-daling umalis ang misteryosang babae mula sa paningin ni Si Byok. Gayunman, ilang sandali lamang, bigla siyang lumitaw sa harap ng dalawang siga. Sinubukan nilang arestuhin siya para sa 700 milyong won na gantimpala. Ngunit sa isang simpleng galaw lamang ng kanyang kamay, agad silang itineleport ng misteryosang babae sa ibang lugar. Samantala, kausap ni Si Byok si Seiha sa telepono habang patuloy siyang naghahanap ng mga bakas ng misteryosang babae at ng kriminal. Balak niyang simulan ang paghahanap sa mismong lugar kung saan nawala ang kriminal. May hawak siyang mapa ng istasyon ng tren dahil natuklasan niyang ang subway station na ito ay itinayo na may ilang lagusan para sa planong pagpapalawak ng link. Ngunit kalaunan ay kinansela ang planong iyon, kaya pinaghihinalaan niyang maaaring nagtatago pa rin ang kriminal sa isa sa mga abandonadong tunnel. Kasabay nito, tila may naalala ang cleaner.
Ilang araw na ang nakalipas, habang naglilinis siya, nakarinig siya ng mga kakaibang tunog na nagmumula sa pader sa tabi niya. Dahil dito, dali-dali siyang nagtungo sa subway station upang hanapin si Sebeok. Pagkatapos nito, dahil sa labis na pag-uusisa, nagpunta siya mag-isa sa tunnel. Ngunit matapos maghanap ng sandali, wala siyang nakitang anumang kahina-hinala. Nang paalis na sana ang cleaner, napansin niya ang isang pintuan na may liwanag sa loob. Dahil sa kuryosidad, pumasok siya upang tingnan. Sa loob nito ay may isa pang lagusan. Mas pinagmasdan niya at nakita niyang nakakulong sa loob ang kriminal. Mabilis nitong hinampas ang bakal na pinto at desperadong sumigaw, nagmamakaawang buksan niya ito. Sa sobrang takot, tumakbo palayo ang cleaner. Paglabas niya, saktong nasalubong niya si Sebeok. Sinabihan ni Sebeok ang cleaner na umalis muna at humingi ng reinforcement, habang siya naman ay mag-isa at may dalang baril na nagtungo sa kinaroroonan ng kriminal. Ngunit pagdating niya sa harap ng bakal na pinto, wala siyang nakitang tao sa loob, kaya binuksan niya ang pinto at pumasok. Bigla siyang inambush ng kriminal mula sa likuran. Matapos ang isang sagupaan, sa huli ay nagawang supilin ni Sebeok ang kriminal. Pagkatapos, pinaputukan niya ang baril bilang pananakot at pinilit itong sabihin kung nasaan ang misteryosang babae. Ngunit halos wala talagang alam ang kriminal tungkol sa misteryosang babae dahil ikinulong lamang siya nito roon. Araw-araw, isang beses lang itong bumabalik upang dalhan siya ng pagkain. Wala silang halos pinagsasalitang salita. Hindi nagtagal, dumating ang mga kasamahan ni Sebeok. Nag-alala ang kapitan para sa kanya, kaya pinagalitan siya sa pagiging pabigla-bigla at sa pag-aksyon ng mag-isa. Pagkatapos nito, dinala ng buong team ang kriminal mula roon. Bagamat nahuli ni Sebeok ang kriminal sa pagkakataong ito, hindi pa rin lumitaw ang misteryosang babae upang iligtas siya. Kaya nagpa siya si Sebeok na manatili roon at maghintay. Samantala, naitayo na ang bitag para sa misteryosang babae. Inutusan ina Seiha at ng Deputy Chief ang mga hindi kailangang tauhan na umalis sa Administration Bureau habang sila ay nanatili upang hintayin ang pagdating ng misteryosang babae. Sa sandaling iyon, dumating si Shojin at inanunsyo na nahuli na ang kriminal. Labis itong ikinagalit ng Deputy Chief dahil nag-aalala siyang baka muling pumunta ang misteryosang babae upang iligtas ang kriminal sa halip na pumasok sa bitag dito. Kaya nais ng Deputy Chief na pangunahan ang pagdadala ng kriminal pabalik dito bago pa dumating ang misteryosang babae. Sa ganoong paraan, tiyak na pupunta ang misteryosang babae sa bitag na ito. Wala nang nagawa ang kapitan kundi pumayag na ipagkaloob ang kriminal sa Deputy Chief. Ngunit habang naghahanda silang umalis, dumating si Sebeok sa tamang oras at tinutukan ang kriminal. Nagbabantang barilin ito upang pilitin ang Deputy Chief. Alam ni Sebeok na ginagamit ng Administration Bureau ang lahat ng paraan upang mahuli ang misteryosang babae. Dahil wala ng oras na masasayang, pumayag ang Deputy Chief na isama si Sebeok pabalik sa Administration Bureau. Ngunit pagdating pa lamang nila sa pintuan, biglang lumitaw ang misteryosang babae sa surveillance footage ng Administration Bureau. Nakita ito ng mga tauhan sa monitoring room at agad nilang ipinaalam sa Special Investigation Team. Sa screen, makikita lamang ang babaeng paulit-ulit na nawawala at muling lumilitaw sa espasyo. Sa huli, dumating siya sa main control room ng defense grid. Tumayo siya roon, tinitingnan ang high-tech na sistemang siya mismo ang tumulong na ibigay sa sangkatauhan 24 na taon na ang nakalipas. Ngunit wala siyang nakitang problema sa grid system. Nang kumilos ang special team, mabilis siyang naglaho. Samantala, ang grupo ng Deputy Chief ay kasalukuyang iniskortan ang kriminal sa gitna ng bulwagan. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw ang misteryosang babae sa harap nila. Agad na nagpaputok ang mga sniper na nakapwesto sa paligid. Nang siya ay bumagsak, ang teleportation device ay tumilapon palayo. Agad na sumugod si Seiha upang kunin ito. Nang dumating ang Special Investigation Team at ang iba pa, mabilis din nilang sinubukang kontrolin ang misteryosang babae. Habang abala si Seiha sa pag-aaral kung paano gamitin ang teleportation device, bigla itong inagaw ng direktor mula sa kanyang kamay. Nang makita niya ang device, nanlaki ang kanyang mga mata at natigilan siya. Nang tawagin siya ng kanyang subordinate sa kalamang siya na tauhan, lumabas na tinamaan ng ligaw na bala ang Deputy Chief at agad din itong nasawi sa lugar. Galit na tumakbo si Shojin at sinisi ang lahat sa pagkamatay ng Deputy Chief. Nilapitan ni Seiha si Shojin at hinila palayo ang kanyang kasamahan. Pagkatapos, sinabi niyang ipasa muna ang kanilang mga baril upang maiwasan ang pagkasira ng ebidensya. Sa pamimilit ng direktor, napilitan silang ibigay ang mga baril kay Seiha. Pagkatapos nito, nagsalita lamang ang direktor ng ilang mababaw na salita na para bang walang kinalaman sa kanila ang sakripisyo ng Deputy Chief. Matapos iyon, agad siyang umalis. Mabilis na dinala ang misteryosang babae sa laboratorio. Ang babaeng nurse ay gumamit ng kutsilyo upang hiwain ang braso ng misteryosang babae. Napaungol lamang ito sa sakit. Pagkatapos, gumamit ang nurse ng sipit upang kunin ang isang maliit na bolang bakal mula sa kamay ng misteryosang babae. Namangha ang lahat sa nasaksihan nila. Nang suriing mabuti, napagtanto nilang isa pala itong chip na gawa sa metal. Dali-daling ipinaliwanag ng direktor sa Ministro ng Pambansang Depensa ang tungkulin ng chip. Hinuha niyang kayang i-convert ng chip ang neural signals tungo sa electronic signals, at pagkatapos ay gawing motion signals patungo sa teleportation device. Sa gayon, basta't hawak nila ang mga ito, posible ang paglalakbay sa oras. Gayunman, hindi pa rin nila alam kung paano eksaktong gamitin ang mga ito. Matapos marinig ang paliwanag, ipinatawag ng ministro ang isang photographer upang kumuha ng mga commemorative photos habang nakatayo si Seiha sa gilid at tahimik na pinagmamasdan ang lahat.
Nauunawaan din niya ang buong usapan sa pamamagitan ng pagbabasa ng labi. Matapos ihatid ang ministro, sinimula ng direktor ang pagtatalaga ng mga gawain. Ang kapitan ng Special Investigation Team ang inatasang mga siwa sa interogasyon ng kriminal. Inimbestigahan niya ang ugnayan nito sa misteryosang babae. Si Seiha ang naatasang ilayo si Seibyok mula roon. Naiwan namang mag-isa si Shojin sa laboratorio. Lumabas na nais ng direktor na siya ang magsagawa ng interogasyon sa misteryosang babae. Dahil wala siyang magawa, kumuha siya ng malaking hiringgilya at direktang itinurok ito sa leg ng babae. Nang maipasok ang gamot, nagsimula siyang manginig ng walang tigil. Tinanong siya ni Shojin kung paano ginagamit ang teleportation device, ngunit nanatili lamang siyang tahimik. Nang makita ito, galit na inutusan ng direktor si Shojin na magturok pa ng isa pang dose. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang naging reaksyon ng babae. Ipinagpatuloy ni Shojin ang interogasyon sa misteryosang babae. Dahil dito, nalaman niyang siya ay nagmula sa taong 2091. Samantala, muling pinanood ni Seibyok ang surveillance video. Doon niya nadiskubre na ang deputy chief ang sumalo ng bala para sa kanya. Dahil dito, sinisi niya ang sarili. Ngunit sinisi rin ng gwardiya ang kanyang sarili. Sinabi niya na hindi niya sana hinayaang makapasok ang Special Investigation Team na may dalang totoong baril sa Administration Bureau. 24 na taon na ang nakalipas, ang janitor ng Administration Bureau ay namatay rin sa harap niya. At siya mismo ang pumayag noon na isama ng janitor ang kanyang anak sa loob ng gusali. Dahil dito, nabuhay siya sa matinding pagsisisi sa loob ng maraming taon. At ngayon, ang deputy chief ay namatay rin sa harap ng kanyang mga mata. Lalo nitong dinurog ang kanyang konsensya. Sa sandaling yon, dumating si Seiha at tinawag si Seibyok para umalis. Hiniling niyang ihatid siya pauwi. Ngunit biglang sinabi ni Seibyok kay Seiha na pakiramdam niya ay napaka-nakakatakot ng mga tao sa Administration Bureau. Kahit ang sarili nilang deputy chief, nagawa nilang barilin hanggang mamatay. Kaya pakiramdam niya ay wala ng krimeng hindi nila kayang gawin. Dahil dito, hiniling niya kay Seiha na isuko na ang balak na imbestigahan pa ang misteryosang babae. Natatakot siyang baka pati si Seiha ay mawalan din ng buhay. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Seiha. Para sa kanya, hindi talaga nauunawaan ni Seibyok ang kanyang tunay na layunin. Sa puntong ito, ibinunyag ni Seibyok ang kanyang hinala. Pakiramdam niya, lahat ng ginagawa ni Seiha ay para sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang ama dahil siya ang anak ng janitor na pinaslang noon. Noong una, mariing itinanggi ni Seiha ang hinalang iyon. Ngunit sa huli, hindi na rin niya ito naitago. Kaya napilitan siyang sabihin ang buong plano niya. Ang totoo, nais niyang gamitin ang teleportation device upang bumalik sa nakaraan, upang iligtas ang kanyang ama at ang kanyang adoptive na ina. Pagkasabi niya nito at paglingon niya, nakita niya ang gwardyang nakatayo sa likuran niya. Wala itong sinabi, yumuko lamang ito bilang paghingi ng tawad. Pagkatapos, pinaalalahanan niya si Seiha na may natanggap na mensahe ang kanyang telepono. Kinuha ni Seiha ang kanyang phone at nakita niya ang 3 video sa mensahe. Sa loob ng mga video ay makikita ang eksena kung saan tinuturukan ng gamot ng misteryosang babae ang ina ni Seiha. Nang makita ito, dali-dali at puno ng pag-aalala siyang tumakbo patungo sa elevator. Ngunit dahil sa antas ng kanyang otoridad, hindi siya pinayagang umakyat sa ika-13 palapag. Sa kabutihang palad, nais bumawi ng gwardiya sa kanyang pagkakamali. Kaya tinulungan niya si Seiha na makapunta sa ika-13 palapag. Pagkababa pa lamang ng elevator, agad niyang hinugot ang baril at tinutukan ang direktor. Pagkatapos nito, dinala niya ang direktor sa loob ng isang silid. Samantala, itinaas ni Seibyok ang kurtina at nadiskubring naroon pa rin ang misteryosang babae. Agad na tinanong ni Seiha kung anong gamot ang itinurok nito sa kanyang ina. Mahina nitong sinabi na nakaalis na ang kanyang ina sa lugar na yon, at ang tanging paraan upang mailigtas siya ay ang paggamit ng teleportation device upang bumalik sa nakaraan. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang dati ng hiniwang pulso. Nang marinig ito, natigilan si Seiha. Sinamantala ng direktor ang pagkakataon upang tumakas. Ngunit sa sandaling iyon, wala nang pakialam si Seiha sa kanya. Binasag niya ang salaming kabinet at kinuha ang teleportation device. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan niyang hiniwa ang sarili niyang kamay. Sumunod, tinakot niya ang nurse at pinilit itong itanim ang chip sa kanyang katawan. Tinangka siyang pigilan ni Seibyok. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Seiha na nais niyang bumalik sa nakaraan upang iligtas ang kanyang ama at ang deputy chief. Sa sandaling iyon, matagumpay na naitanim ang chip sa katawan ni Seiha. Una, bigla siyang na-teleport sa isang kabubatan. Pagkatapos, lumipat siya sa gitna ng isang malapad na kalsada. Tumingin-tingin siya at muling nag-teleport. Sa pagkakataong ito, napunta siya sa gitna ng isang bakuran. Paglingon niya, napagtanto niyang ito ang Administration Bureau noong 1997. Sa loob lamang ng 30 minuto, papatayin ang kanyang ama. Biglang may kumislap na liwanag. Nakita ni Seiha na ang gwardyang tumulong sa kanya paakyat ng ika-13 palapag ang nasa harap niya. Habang iniintindi nito ang kanyang sugat, bigla rin itong naglaho. Pagkatapos nito, muling lumitaw si Seiha sa loob ng Administration Bureau. Napansin niyang ang orasan ay nagpapakita ng 8:41, may natitirang 24 na minuto bago paslangin ang kanyang ama. Bigla siyang nakarinig ng inay, kaya agad siyang nagtago sa likod ng isang haligi. Mula roon, nakita niya ang kanyang ama. Pagkaalis ng ama niya, pumasok si Seiha sa silid na kanyang nilabasan. Sa loob, naroon ang kanyang sarili noong bata pa siya. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mga tunog mula sa labas. Kaya sumilip siya sa siwang ng pinto upang tingnan ang nangyayari. Nakita niyang inatake ng misteryosang babae ang isang doktor.
Pagkatapos nito, pumasok ang babae sa research room. Sa sandaling iyon, bumalik ang ama ni Seiha at nakita ang doktor na nakahandusay at walang malay sa sahig. Tumakbo siya papasok ng research room upang humingi ng agarang tulong medikal. Ngunit agad niyang nakita ang isang taong hindi kalayuan na abalang nag-operate ng computer. Siya pala ang misteryosang babae na isinusulat ang programa ng defense grid. Sa sandaling iyon, lumabas din si Seiha mula sa silid. Nang tingnan niya ang doktor na nakahandusay sa sahig, napaatras siya sa gulat dahil kamukhang-kamukha niya ang doktor. Sa loob ng silid, sinusubukan ng kanyang ama na pigilan ang misteryosang babae. Sa gitna ng kanilang pag-agawan, siya ay naitulak at natumba ng babae. Pagkatapos, ipinagpatuloy nito ang hindi pa tapos na gawain. Ngunit nang halos kalahati na ng programa ang naisulat, muli siyang pinigilan ng ama ni Seiha. Pagpasok ni Seiha sa silid, patay na ang kanyang ama sa isang napakasakit na paraan. Pinatunayan nito na muling binabago ang kasaysayan mula sa simula. Napatigil si Seiha, tulala at hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, tumakbo rin papasok ang gwardiya at ang batang si Seiha. Muli na namang nasaksihan ng bata ang trahedyang pagkamatay ng kanyang ama. Samantala, natapos na ng babae ang pag-install ng programa. Pagkatapos nito, umalis na rin siya. Nagpasya si Seiha na bumalik muli sa nakaraan upang iligtas ang kanyang ama. Sa pagkakataong ito, hinintay niya ang misteryosang babae habang hawak ang isang ID card. Mukha itong naguguluhan ngunit binaliwala lamang siya at pumasok sa research room. Muli nitong sinimulan ang pagprograma ng defense grid. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Seiha tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa defense grid. Ngunit hindi siya pinansin ng babae. Ipinagpatuloy ni Seiha ang pagtatanong kung bakit kinakailangan niyang pumatay ng mga inosenteng tao. Nang marinig ito, bigla siyang tumigil. Dahil nagbago na ang kasaysayan, hindi rin niya maintindihan kung bakit sinasabi ni Seiha na siya ay pumatay ng mga tao. Kaya tiningnan niya ito nang may pagdududa at tinanong kung sino raw ba ang sinasabi nitong pinatay niya. Napaluha si Seiha at ikinuwento ang tungkol sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, nabunyag ang katotohanan. Lumabas na inampon lamang siya ng janitor. Ang tunay niyang ama ay ang doktor na yon. Ang dahilan kung bakit sinabi niyang nagsinungaling ang mga saksi ay dahil wala man lang binanggit tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Kaya bumalik siya sa nakaraan upang alamin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay nito. At nais niya itong pigilan bago pa mangyari. Mula sa nakaraang paglalakbay sa oras, nalaman niyang dahil sa ID card, napatay ng misteryosang babae ang kanyang ama. Ngunit wala pa ring nauunawaan ang babae. Dahil binago ni Seiha ang nakaraan, hindi pa siya kilala ng babae sa panahong ito. At hindi pa rin patay ang kanyang ama. Sa puntong iyon, napagtanto ng misteryosang babae na si Seiha ay isa ring time traveler mula sa hinaharap. At ang kanyang mga ginawa ang naging dahilan kung bakit ang empleyadong dapat sanay namatay sa lobby ay hindi namatay. Bukod pa rito, hindi pa rin ganap na naisusulat ang defense grid program. Bigla na lamang bumagsak ang misteryosang babae. Nang makita ito, agad siyang niyakap ni Seiha. Sinikap ng babae na sabihin sa kanya ang natitirang mga command ng defense grid bago siya tuluyang mawalan ng hininga. Sinunod ni Seiha ang bawat sinasabi niya. Ngunit bago pa man niya matapos ang paliwanag, unti-unti siyang naglaho at nagdisintegrate. Napatigil si Seiha sa kinatatayuan. Biglang naglabas ng warning sound ang computer. Agad na kumilos si Seiha upang ayusin ang problema. Ngunit makalipas ang ilang sandali, natuklasan niya ang sunod-sunod na error commands. Kaya wala siyang nagawa kundi isuko ang bersyong iyon ng programa. Pagkatapos nito, muli siyang lumitaw sa kanyang bahay noong 2021. Ngunit napansin niyang kakaiba na ang itsura ng bahay. Sumunod, napunta siya sa Administration Bureau kung saan siya dati nagtatrabaho. Ngunit nadiskubre niyang wala na itong umiiral. At ang mga epekto ng solar storm ay labis na nakaapekto sa buhay ng sangkatauhan. Wala nang oras para mag-isip pa, nararamdaman na ni Seiha na parang nasusunog ang kanyang balat sa ilalim ng araw. Mabilis siyang bumalik sa taong 2005 at nagtungo sa pabrika kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina. Matapos ang ilang pagtatanong, nalaman niyang hindi na nagtatrabaho roon ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, napabuntong hininga siya ng ginhawa. Dahil nagbago ang kasaysayan, inakala niyang hindi na naging vegetative ang kanyang ina. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, biglang umalingaw-ngaw ang mga sirena ng alarma. Pagtingala niya, nakita niya ang mga kuryenteng nag-i-spark sa mga poste ng kuryente. Wala na siyang oras para mag-isip pa. Dali-dali siyang bumalik sa pabrika at pinangunahan ang lahat patungo sa basement upang umiwas sa solar wind. Lumabas na dahil binago ni Seiha ang kasaysayan, tumama ang solar storm sa mundo. Ito ang nagdulot ng pinakamalalang pandaigdigang sakuna sa kasaysayan. Habang tinitingnan ni Seiha ang mga manggagawang nagtatago sa ilalim ng mga mesa, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pagkakasala. Pagkatapos nito, muli siyang bumalik sa taong 2021. Sa pamamagitan ng computer ng Civil Affairs Bureau, sa wakas ay nahanap niya ang address ng kanilang bahay. Pagdating niya roon, labis siyang nagulat. Ang kisame ng unang palapag ay kasing taas ng isang 3 palapag na gusali. Hindi pa man niya lubusang nasisiyasat ang villa, may isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang tumawag sa kanyang pangalan. Matapos ang ilang segundong pagkabigla, naunawaan ni Seiha na ito ang kanyang ina. Pagkatapos, patuloy niyang pinagmasdan ang marangyang villa. Pagbalik niya sa silid tulugan, inilabas niya ang lahat ng kagamitan. Humiga siya sa kama at nag-isip tungkol sa pagbabalik buhay ng kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo siya sa kusina upang tulungan ang kanyang ina sa paghuhugas ng pinggan. Pagkaraan ng mahigit 20 taon, muli niyang naramdaman ang init ng pagmamahal ng isang pamilya. At gaya ng kanyang hiniling, muli niyang nakasama ang kanyang ama.
Kinabukasan, pinanood ni Seiha ang kanyang mga magulang na pumasok sa trabaho at ayaw niyang mahiwalay kahit sandali. Kaya sinundan niya ang mga ito patungo sa pabrika. Pagdating niya roon, nalaman niya ang dahilan kung bakit yumaman ang kanilang pamilya. Lumabas na mayroon pala silang sariling kumpanya ng mga gamot. Matapos sumiklab ang solar storm, nakabuo ang kanyang ama ng isang teknolohiyang kayang tanggalin ang polusyon mula sa radiation. Dahil dito, tinagurian ang kanyang ama bilang doktor na nagligtas sa mundo. Kasabay nito, nakatanggap din siya ng isang honorary certificate. Sa kabilang banda, ang pinsalang dulot ng radiation ay naging pagkakataon para sa negosyo. Kaya ang kita mula sa pabrika ay lahat may kinalaman sa radiation mula sa solar storm. Pagkatapos, nag-online si Seiha upang maghanap ng impormasyon tungkol sa defense grid. Ngunit wala siyang natagpuan. Sinundan niya ito sa paghahanap tungkol sa sakuna ng solar storm noong 2005. Ngunit sa huli, wala siyang lakas ng loob na pindutin ang enter key. Noong araw na yon, pumunta si Seiha sa swimming pool kasama ang kanyang ama. Ngunit dito, nakasalubong niya ang dati rin na wanted na kriminal. Ngayon, naging service staff na siya dito. Sinundan siya ni Seiha na may magulong ekspresyon sa mukha. Matapos suriin ang kanyang workroom, napalingon na siya upang umalis. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya ang matinding titig ng kriminal na nakatuon sa kanya. Samantala, pinaalala rin ng kriminal kay Seiha si Seibeok. Pagbalik sa bahay, hinanap niya ang impormasyon tungkol sa kanya. Natuklasan niyang hindi na siya pulis, kundi manager ng isang bookstore. Kaya nagtungo siya roon upang hanapin siya. Ngunit hindi siya nakilala ni Seibeok. Pagkalipas ng 1 minuto ng pag-aalinlangan, binati ni Seiha siya. Ngunit nang tumingin siya, ipinakita ni Seibeok ang isang bahagi ng kanyang mukha na nasira ng radiation. Tulala si Seiha sa eksenang iyon. Tinitigan siya ni Seibeok ng may pagkalito. Ngunit hindi lang mukha ang naapektuhan ng radiation, naging pipi at binirin siya. Labis na nakaramdam ng pagkakasala si Seiha. Dali-dali siyang umalis. Pagbalik sa bahay, nag-ipon siya ng lakas ng loob upang imbestigahan ang sakuna na dulot ng solar storm. Sa pagkakataong iyon, natuklasan niyang nagkamali siya ng malubha. Upang mailigtas ang kanyang mga magulang, naging sanhi siya ng matinding sakuna sa buong sangkatauhan. Pagkatapos mag-isip ng matagal, nagpasya siyang magbihis ng maayos at puntahan ang kanyang mga magulang. Niyakap niya sila ng mahigpit. Pagkatapos magpahayag ng kanyang huling paumanhin, pinindot niya ang teleport button. Pinili pa rin niyang bumalik sa 1997 ng isang beses pa. Dinala niya ang ID card ng kanyang ama. Alas 8:32 na. Pagdating sa research room, umasa siya sa alaala upang itatag ang defense grid. Ngunit sa sandaling iyon, biglang pumasok ang kanyang ama. Dali-dali siyang tumakbo upang itulak si Seiha palayo. Ngunit agad niyang sinabi na siya ay si Seiha. Nakita ng doktor ang isang estranghero na tumatawag sa pangalan ng kanyang anak at agad na tumakbo upang hampasin ang kaaway. Dali-dali namang pinigil ni Seiha ang kanyang ama sa mesa. Sa katunayan, gusto lang niyang pahabain ang oras para matapos ang programa. Sa sandaling iyon, narinig ng janitor ang ingay at pumasok. Nagtaka siya nang makita ang dalawang magkatulad na lalaki sa harap niya. Ninais ni Seiha na gamitin ang teleportation device. Ngunit dali-dali siyang hinarang ng kanyang ama. Ngunit hindi inaasahan, sa pagkakataong ito, aksidenteng napatay niya ang kanyang ama sa sariling kamay. At ang janitor ay naging saksi. Tila ang bahaging ito ng kasaysayan ay talagang mahirap baguhin. At nasaksihan ito ng janitor ng buo. Tumakbo siya palabas ng takot. Dali-dali ring sumunod si Seiha upang pigilan siya. Pati ang lahat ng nangyari ay pinagbintangan niya sa kaaway. Sa sandaling iyon, tumakbo ang anak ng janitor at kinagat ang braso ni Seiha. Dahil dito, muli siyang nagsimulang mag-time travel. Pagkatapos, bumalik siya sa sandali nang ini-inject ng misteryosang babae ang gamot sa kanyang ina. Sumulong siya upang agawin ito, ngunit natuklasan niyang bitamina lamang pala ito. Pagkatapos, naglakbay siya sa eksena kung saan tinulungan ng babae ang kriminal na makatakas. Gusto lang niyang makahanap ng paraan upang baguhin ang nakaraan. Natuklasan niya na kung susubukan niyang iligtas ang taong dapat mamatay, hindi makukumpleto ang defense grid. Kaya naman, pilit na pinatay ng misteryosang babae ang janitor at ama ni Seiha. Pinayuhan niya si Seiha na huwag subukan baguhin ang kasaysayan. Ngunit ipinaliwanag niya ang kanyang kondisyon. Naisip niya na kapag hindi namatay ang janitor, tuluyan nang maglalaho ang misteryosang babae. Sa sandaling ito, naintindihan niya ang dahilan kung bakit kailangan patayin ng babae ang janitor. Pagkatapos tapusin ang pagpapadala ng mensahe sa kriminal, pinayuhan rin siya ng misteryosang babae na huwag na ipagpatuloy ang pakikialam. Pagkatapos magsalita, umalis siya. Lahat ay nangyayari ayon sa naunang daloy ng kasaysayan. Ngunit nang tumakbo ang kriminal sa kanyang harapan, napansin niyang nasunog ang kanyang mga mata. Pinanood niyang umalis ang kriminal na may pagdududa sa puso. Pagkatapos, pinindot muli ni Seiha ang teleportation device upang bumalik sa May 18, 1997. Sa pagkakataong ito, muli niyang nakita ang eksena ng misteryosang babae na tinatumba ang doktor. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya iniwan ang doktor sa hallway. Hinila niya ito papasok sa research room. Sa sandaling iyon, nagkataon na ang janitor at kanyang anak ay naglalakad. At alas 9:02 na. Napagtanto ni Seiha na hindi tulad ng huling pagkakataon ang oras na ito. Pagkatapos, pumunta siya muli sa research room at nakita ang babae na malapit ng mag-disintegrate. Kaya nagpasya siyang pindutin muli ang teleportation device. Lumitaw siya mismo sa gitna ng lobby kung saan malapit ng patayin ang janitor. Dahil sa kanyang presensya, hindi kayang patayin ng misteryosang babae ang janitor. Dali-daling dinala ng naguguluhang lalaki ang kanyang anak palayo roon. Ngunit hinarang siya ni Seiha. Bigla, muling lumitaw ang misteryosang babae at pinatay ang janitor. Muli, nasaksihan ng anak ang malupit na pagkamatay ng kanyang ama. Ipinakita rin ito na ang lahat ay nangyari eksakto gaya ng nakaraang kasaysayan. Pagkatapos, bumalik si Seiha sa laboratorio muli. Niyakap niya ang kanyang yumaong ama at umiyak.
Sa pagkakataong iyon, natuklasan ng gwardiya ang janitor sa gitna ng lobby. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa laboratorio, ngunit hinawakan siya ng misteryosang babae. Nang balak na niyang patahimikin ito, dumating si Seiha sa tamang oras at pinigilan siya. Dahil sigurado siyang iingatan ng gwardiya ang lihim. Kasabay nito, nangako rin ang gwardiya na itatago ang sikreto. Nang marinig iyon, pinakawalan siya ng misteryosang babae. Pagkatapos umalis ang gwardiya na may naguguluhang mukha, nag-time travel muli si Seiha patungo sa taong 2000. Dito, nakatagpo niya ang kanyang nakababatang sarili. Dahil alam niya na pagkatapos mamatay ang kanyang ama, nagsimulang uminom araw-araw ang kanyang ina. Kalaunan, nakaranas siya ng matinding depresyon. Kaya noong bata pa siya, madalas niyang ikinalungkot ang kanyang ina. Kaya nais ni Seiha na bumalik sa nakaraan upang yakapin ang sarili niya bilang pampalubag loob. Sa pagkakataong iyon, lasing ang kanyang ina. Bigla siyang nagising sa tunog ng telepono. Umupo siya, inayos ng bahagya ang mesa, at pumasok sa banyo. Pagkatapos niyang maligo at lumabas, napansin niyang napakaliwanag at maayos ng bahay. At may liham sa mesa. Ngayon ang araw na magkakaroon siya ng aksidente at hihina ang katawan. Kaya iniwan ni Seiha sa kanya ang isang nakakaenganyong liham. Umaasa siyang sisimulan na ng kanyang ina ang paggamot sa depresyon. Nang mabasa ang liham, labis siyang nagulat. Sa pagkakataong ito, nag-time travel na si Seiha pabalik sa Administration Bureau. At eksakto ang oras nang sumugod siya sa laboratorio upang nakawin ang teleportation device. Patuloy pa rin ginagamit ni Shojin ang syringe upang bantaan ang misteryosang babae. Hindi na pinansin ni Seiha yon at diretsong hiniwa ang kanyang sariling kamay. Tulala sina Shojin at Si Beok sa eksenang harap nila. Pagkatapos, inilabas ni Seiha ang chip upang ibalik sa misteryosang babae. Pagkatapos, naunawaan na rin ni Si Beok na sinubukan niyang baguhin ang kasaysayan. At ang mundong walang defense grid ay parabang impyerno. Sa pagkakataong ito, nakatanggap si Shojin ng tawag mula sa isang kasamahan. Ngunit hindi pa natatapos magsalita sa kabilang linya nang biglang tumahimik. Lumabas na ang Special Investigation Team ay naglagay ng bomba sa labas ng pinto. Naghahanda silang basagin ang pinto ng laboratorio upang makapasok. Hindi alam ni Shojin kung ano ang nangyayari, kaya lumabas siya mag-isa upang suriin ang sitwasyon. Samantala, sinamantala ni Seiha ang pagkakataon upang ibalik ang chip sa misteryosang babae. Ipinahayag ng researcher kay Si Beok ang resulta ng genetic research sa misteryosang babae. Ngunit nagsalita lamang siya ng kalahati nang may malakas na tunog mula sa labas. Sa pagkakataong ito, pinindot ng misteryosang babae ang time pause button. Bumalik ang oras sa isang araw bago maaresto ang kriminal. Nag-time travel si Si Beok pabalik sa isang construction site. Tiningnan niya ang paligid at natuklasan niyang nandoon na siya noon. Samantala, direktang nag-time travel si Seiha pabalik sa koridor ng Administration Bureau. Bukod dito, nakita niya si Shojin dito. Gayunpaman, hindi niya naalala ang mga nangyari kanina. Sa pagkakataong ito, nakatanggap ng notification ang telepono ni Seiha. Ang nilalaman nito ay humihiling sa kanya na isuko ang mga kontrabando na dala niya. Pumunta si Seiha sa opisina at nakita ang vice chief na nagtatrabaho. Pagkatapos, pumasok siya sa elevator at bumaba sa unang palapag upang makipagkita sa gwardiya. Dito niya isinuko ang kahon ng mga bala sa kanya sa kaaway. Ngunit nang ihanda ng gwardiya na mag-log-in sa system, tila bigla niyang naalala si Seiha. Pagkatapos, pumunta si Seiha sa kotse upang maghanda umuwi. Ngunit natuklasan niyang iba na ang kasalukuyang address kumpara sa dati. Kaya nagmaneho siya ayon sa positioning at natagpuan ang bagong address. Nang makita ang villa sa harap niya, pinindot niya ang doorbell. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Seiha sa bahay na may kaunting pag-asa. Nang makita ang eksena sa loob, tinawag niya ang pangalan ng kanyang ina. Sumunod sa tawag, lumabas ang kanyang ina mula sa kusina. Pinag-alala niya ang sugat sa mukha ni Seiha. Ipinakita niya ang isang matagal nang hindi nakikitang ngiti. Pagkatapos, ibinahagi ng kanyang ina ang nakakagulat na katotohanan. Ang nagtatag ng defense grid ay ang kanyang yumaong ama mismo. Pinaniniwalaan ng Administration Bureau na matapos likhain ng kanyang ama ang grid, pinatay niya ang janitor, at sa huli, pinili niyang wakasan ang kanyang sariling buhay. Sa wakas, ginawaran siya ng titulong bayani na nagligtas sa mundo. Tila tinago ng gwardiya ang lahat ayon sa pangako. At dahil binago ni Seiha ang kasaysayan, ang cleaner na naninirahan sa subway station ay pinatay ng kriminal. Umasa si Si Beok sa kanyang alaala bago mag-time travel upang puntahan ang hideout ng kriminal. Ngunit pagdating niya, wala siyang natagpuang bakas ng kriminal. Ang mga bag ng inumin at pagkain sa mesa ay nagpapakita na pansamantala silang nanatili doon ng misteryosang babae at ng kriminal. Pumunta siya ng mas malalim at natagpuan ang isang katawan sa likod ng hagdan, at iyon ay ang cleaner sa subway station. Nang makita ito, labis na nasaktan ang puso ni Si Beok. Pagkatapos, kumuha siya ng sample mula sa katawan ng cleaner at itinabi ito. Sa pagkakataong ito, pinangunahan ng vice chief ng bureau ang mga tauhan doon. Nakita ni Si Beok ang vice chief at naalala ang eksena ng siya ay binaril patay. Pagkatapos, hinarap niya si Shojin at naalala rin ang eksena ng kanyang pagkamatay sa pagsabog ng bomba. Nasaksihan ni Si Beok ang kamatayan ng 2 tao gamit ang kanyang sariling mga mata. Kaya nagsalita siya sa kanila ng mas mahinahon. Batay sa kanyang mga alaala at karanasan, inanalisa ni Si Beok ang crime scene para sa kanila. Nang marinig iyon ng Vice Chief, agad niyang tinawagan ang Special Search Team at inutusan silang alamin ang kinaroroonan ng kriminal. Pagkatapos, umalis nang magkasama si Si Beok at ang grupo ng Vice Chief mula sa istasyon ng tren. Labis na nagtataka ang Vice Chief kung paano nalaman ni Si Beok ang taguan ng kriminal. Gumamit si Si Beok ng dahilan na ito ang huling lugar kung saan lumitaw ang kriminal. Maliwanag na hindi naniwala ang Vice Chief sa kanyang paliwanag. Pagkalabas nila ng subway station, pumunta si Si Beok upang magpaalam sa Vice Chief. Pinilit niya ang Vice Chief na agad hanapin ang misteryosang babae. Ang
Ang layunin ay para makita niya mismo ang advanced na teknolohiya ng tao. Pagkatapos, dinala ni Si-byuk ang pamilya ng cleaner sa kanilang tahanan. Sinabi niya sa matandang lalaki na umupo sa kanyang kotse. Nang makita ito, sumakay rin si Shujin sa kotse ni Si-byuk. Sa rooftop ng gusali, tahimik na pinagmamasdan ng misteryosang babae ang lahat. Pagdating niya sa taguan ng kriminal, tumingin siya sa paligid at natagpuan ang sapatos ng cleaner. Nakita niya ito sa lupa at labis na nagdusa sa sarili. Ninais niyang bumalik muli sa nakaraan upang iligtas ang cleaner. Ngunit bigla niyang pinigilan ang ideyang iyon. Alam niya na kahit anong baguhin sa kasaysayan, may isang tao na laging mawawala ang buhay. Sa gabi, natulog ang kriminal sa isang bangko sa parke. Sa oras na yon, nanaginip siya ng cleaner na pinatay niya. At naroon din ang misteryosang babae. Bilang resulta, nagising siya sa takot. Bigla, dumating ang mga miyembro ng Special Search Team upang hanapin siya. Hawak ng bawat isa ang flashlight at electric baton. Ngunit matagal na siyang nagtatago sa loob ng slide. Sinubukan niyang humawak ng mahigpit upang hindi mahulog. Sa oras na yon, lumitaw sa harap niya ang isang peres ng paa. Kaya ang kriminal ay sobrang kinakabahan at hindi nangahas huminga ng malakas. Binantayan din ng Special Search Team ang slide. Sa kabilang banda, pumunta si Si-byuk sa bahay ni Se-ha upang hanapin siya. Labis na nagtataka si Se-ha kung paano natagpuan ni Si-byuk ang lugar na ito. Sinabi ni Si-byuk na dati silang nagsusuri ng surveillance footage na kinopya mula sa ika-13 na palapag dito. Lahat ng ito ay mga bagay na naalala ni Si-byuk matapos mabago ang kasaysayan. Kaya hindi alam ni Se-ha ang mga nangyari noon. Pagkatapos, nabanggit ng dalawa ang tungkol sa pag-time travel ni Se-ha upang baguhin ang kasaysayan. Kaya muling sinabi ni Se-ha na sinubukan niyang baguhin ang kasaysayan ng maraming beses. Ngunit bawat beses ay hindi niya nakamit ang nais na resulta. Noong una niyang binago, hindi pa rin niya naiwasan ang kamatayan ng kanyang ama. Sa pangalawang pagbabago, kahit na nailigtas niya ang ama at ang cleaner mula sa kamatayan, biglang naglaho ang misteryosang babae. Dahil dito, hindi na kumpleto ang grid system. Kaya ang kinabukasan ng sangkatauhan ay naging labis na miserable. Bagamat nailigtas ni Se-ha ang kanyang mga magulang at muling nagtipon ang buong pamilya, ang kaligayahang ito ay nakamit sa sakripisyo ng lahat sa mundo. Sa pangatlong pagbabago, napatay niya ang kanyang ama gamit ang sariling mga kamay. Sa pang-apat na pagbabago, wala siyang binago. Lahat ay nagpatuloy ayon sa orihinal na plano. Ngunit sa huli, siya at ang misteryosang babae ang pumatay sa cleaner. Dahil napag-alaman niya na kung ang taong nakatakdang mamatay ay hindi mamatay, mawawala ang misteryosang babae. Sa ganitong paraan, hindi makukumpleto ang grid system. Kaya kailangan niyang tulungan ang misteryosang babae. Bukod dito, maaari lamang siyang bumalik sa nakaraan. Hindi siya makakapag-time travel sa hinaharap dahil hindi pa ito nangyayari. Pagkatapos, sinabi ni Si-byuk na inatake siya ng misteryosang babae. May ilang eksena na dumaloy sa kanyang isipan, ngunit hindi rin niya matukoy ang nakita, kaya hindi niya maipaliwanag ng malinaw kay Se-ha. Pagkatapos, nabanggit ni Si-byuk ang kriminal na pumatay sa cleaner sa subway station. Ngunit naramdaman ni Se-ha na ito ay paulit-ulit na kasaysayan, at ibinunyag niya ang pagkakakilanlan ng kriminal. Siya pala ay anak ng cleaner. Kaya mabilis na nagspekula ang dalawa at nakatapos sa isang konklusyon. Dahil patuloy na inililigtas ng misteryosang babae ang kriminal, pinaghihinalaan ng dalawa na may ugnayan ang misteryosang babae at ang kriminal, malamang ay may kaugnayang dugo. Kinabukasan, pumunta ang vice chief sa ampunan upang imbestigahan ang kriminal. Ngunit nagkataon, nakita niya si Si-byuk na lumalabas mula doon. Tinanong ng vice chief ang director tungkol dito. Dito niya natutunan na ang kriminal ay inampon ng ampunan. Natagpuan siya sa gilid ng kalsada. Noon, umiiyak siya sa takot. Kaya kahit anong tanong ng iba, hindi siya sumagot. Kaya binigyan siya ng direktor ng pangalang Manna. Ngunit ang orihinal niyang pangalan ay Taegyu. At ngayon lamang nalaman ng direktor ang impormasyong ito mula kay Si-byuk. Bago pumunta rito, natutunan ni Si-byuk ang pangalang ito mula sa adoptive mother ng kriminal. Sa pagkakataong ito, may napagtanto ang vice chief. Ipinakita niya sa direktor ang portrait ng misteryosang babae. Hanggang sa pagsakay sa kotse, labis pa rin siyang nagtataka. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang hindi kilalang detective tulad ni Si-byuk ay may higit pang impormasyon kaysa sa bureau. Pinaghihinalaan niya na nakakuha si Si-byuk ng impormasyon mula sa internal staff ng bureau. Kaya pagdating niya sa opisina, tinawag niya si Shojin upang mag-usap ng pribado. Pagkalipas ng ilang sandali ng pagtatanong, agad niyang nalaman ang resulta. Na si Shojin ay wala palang alam tungkol dito. Kaya tumingin siya sa desk ni Se-ha. At nalaman niya mula sa isang subordinate na umalis si Se-ha sa bureau kagabi na may dugo, parang nakipaglaban siya sa isang tao. Bukod pa rito, noong panahong iyon, pinaandar pa niya ang alarm siren. Alam ng vice chief na sobrang istrikto ng warning system ng bureau. Walang sinuman ang maaaring magdala ng ipinagbabawal na bagay sa loob, maliban kung ang taong iyon ay may dalang ipinagbabawal na bagay at biglang lumitaw sa bureau. Agad niyang binuksan muli ang surveillance video mula kahapon upang suriin, at natuklasan niya si Se-ha na nakatayo at nakikipag-usap sa telepono na biglang naging malubhang nasugatan si Se-ha. Bukod dito, puro dugo ang kanyang damit. Pagkatapos, binuksan niya ang surveillance video ng 1997 para ikumpara. Dito niya natuklasan na ang nasugatang si Se-ha na lumitaw kagabi ay eksaktong kapareho ng nasugatang si Se-ha noong 1997. Agad na naunawaan ng vice chief ang problema. Agad niyang tinawagan ng gwardiya upang itanong kung nagdala ba si Se-ha ng ipinagbabawal na bagay kagabi. Ngunit hindi sinabi ng gwardiya ang totoo. Nagsinungaling siya upang takpan si Se-ha. Dahil si Se-ha ang nagligtas ng kanyang buhay. Kaya kahapon, nang aksidenteng nagtagpo ang dalawa, kahit nakilala niya si Se-ha, hindi siya nagsalita.
Sa oras na yon, mabilis niyang ipinadala ang mensahe kay Seiha upang paalalahanan siyang natuklasan siya ng Vice Chief. Sa kabilang banda, binigyan ni Si Byok ang doktor ng isang bag ng mga dokumento. Masigasig itong binuksan ng doktor upang tingnan. Ngunit sa loob nito ay 2 ginamit na tasa at isang peres ng chopsticks lamang. Gustong ipasuri ni Si Byok sa doktor at ikumpara ang DNA mula sa 2 bagay na ito. Dahil ito ay mga specimen na nakolekta mula sa crime scene kahapon. Nais niyang imbestigahan kung may kaugnayang dugo ang misteryosang babae at ang kriminal. Iniutos din niya sa doktor na gamitin ang lahat ng resources upang subaybayan ang kanilang data. Samantala, dumating ang Vice Chief sa bahay ni Seiha. Direktang tinanong niya kung paano siya nakabalik sa nakaraan. Ngunit si Seiha ay nagalit at ipinahayag ang kanyang sama ng loob. Galit siya sa bureau dahil itinago nila ang kamatayan ng kanyang ama. Ngunit ipinagtanggol ng Vice Chief na noong panahong iyon, kailangan nila ng isang tao na managot sa paglikha ng grid system. Hindi nila maaaring sabihin sa mga bansa sa buong mundo na biglang lumitaw ang isang misteryosang babae at ginawa ang trabahong iyon. At ang katotohanang itinago nila ang kamatayan ng ama ni Seiha ay dahil sabay na lumitaw siya at ang misteryosang babae sa eksena ng pagpatay sa cleaner. Kaya ang pagtatago sa kamatayan ng kanyang ama ay dahil lamang sa kanya. Ganun na lang, natigilan si Seiha sa lugar, hindi makapagsalita ng isa pang salita. Sa oras na ito, nakatanggap ang Vice Chief ng tawag mula kay Shujin. Sinabi nito na nang suriin niya ang kamera sa opisina, nakita niya ang kriminal na lumitaw sa isang welfare center. At ngayon ay naaresto na siya ng Special Search Team. Inutusan ng Vice Chief si Shujin na maging maingat at hintayin ang paglabas ng misteryosang babae. Pagkatapos niyang magsalita at makalakad ng ilang hakbang, bigla siyang bumalik at sinabi kay Seiha na sumama sa kanya. Natigilan si Seiha sandali pagkatapos ay pumasok sa bahay upang magbihis. Habang nasa loob, sinamantala niya ang pagkakataon upang agad ipaalam kay Si Byok ang pagkakaaresto ng kriminal. At mukhang may nais pa siyang sabihin. Ngunit may mahalagang tawag si Si Byok sa oras na yon, kaya agad niyang pinutol ang tawag. Lumabas na ang doktor ay may resulta ng DNA test ng misteryosang babae at ng kriminal. Natuklasan niya na naibalik sa normal ang DNA ng misteryosang babae. Ngunit mas nakakagulat, may kaugnayang dugo ang misteryosang babae kay Si Byok. Hindi lang iyon, parehong may kakaibang bihirang blood type ang kriminal at ang misteryosang babae. At tumutugma ang kanilang DNA hanggang 13%. Kung ibabatay sa pagkakasunod-sunod ng eliminasyon, malamang na ang kriminal ang lolo ng misteryosang babae at si Si Byok ang lola ng misteryosang babae. O maaari rin siyang direktang kamag-anak sa panig ng ina ng misteryosang babae. Labis na natigilan si Si Byok nang marinig ito. Pagkatapos mag-hang up, naupo siya na tila walang malay sa isang lugar. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang kotse. Sa oras na yon, bumalik sa kanyang isipan ang eksena ng pakikipaglaban niya sa kriminal at ang eksena ng pagkamatay ng cleaner sa kamay nito. Hindi siya makapaniwala na talagang may anak siya sa kriminal. Pagkatapos niyang bumalik sa sarili, naisip niya ang isang paraan upang mapigilan ang mga pangyayaring ito. Samantala, naghahanda ang bureau ng bitag upang makahuli sa misteryosang babae. Lahat ng staff ay lubos na nakatutok at nakahanda sa pagtanggap ng utos. Naghihintay sila sa pagdadala ng kriminal. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa hall, pinigil siya ng mga gwardiya. Ginamit niya ang dahilan na kailangan ng pagrerehistro ng entry para sa mga estranghero. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang telepono upang iskan ang kriminal. Sa oras na ito, dumating na rin ang Vice Chief at si Seiha. Tinawag ng Vice Chief ang kriminal sa kanyang totoong pangalan. Gayunpaman, inakala ng kriminal na napagkamalan siya ng iba. Ngunit itinuro ng Vice Chief ang pangunahing pintuan at binanggit ang pagpatay sa cleaner noong 1997. Tinignan ng kriminal ang pangunahing pintuan nang may pagdududa at naalala talaga niya ang bahagi ng alaala noong 1997. Dahil sa patuloy na presyon ng Vice Chief, bumalik lahat ng kanyang alaala. Sa oras na ito, hinila rin ng Vice Chief si Seiha sa kriminal. Tinanong niya ang kriminal kung naalala niya ang pagkikita kay Seiha noong taon na yon. Nang makita na hindi pa rin naalala ng kriminal, inutusan ng Vice Chief ang Special Search Team na dalhin siya. Ngunit bigla, sumugod ang kriminal kay Seiha at ginamit ang 2 kamay upang sakalin siya. Ngunit inutusan ng Vice Chief ang mga tauhan na huwag makialam. Kasabay nito, kailangan nilang obserbahan ang paligid habang naghihintay sa paglabas ng misteryosang babae. Ngunit hindi rin mahina si Seiha. Sinipa niya ang kriminal na nakadagan sa kanya at tumilapon ito pabalik. Ninais muling umatake ang kriminal, ngunit agad siyang napigilan. Ganun na lang, naalala niya ang lalaking pumatay sa kanyang ama. Ngunit sa kasamaang palad, hindi lumitaw ang misteryosang babae. Gayunpaman, sa wakas, nakuha ng Vice Chief ang sagot na kanyang hinahanap. Inayos din niya ng espesyal si Shojin upang sundan ang Special Search Team. Tungkol sa kanyang sarili, sinundan niya si Seiha sa elevator. Dinala niya ito sa interrogation room sa ika-13 palapag. Matagal na rin silang hinihintay ng direktor doon. Nang gusto nang tanungin ng direktor si Seiha, kusang loob niyang ikinuwento ang lahat. Sinabi niya tungkol sa pagbabalik ng teleportation device sa misteryosang babae, at pati na rin sa sinasadyang pagpapahuli ng misteryosang babae. Ngunit bakit sinadyang nakipagtulungan sa kanila ang babae upang mahuli ay kasalukuyang hindi niya maintindihan. Narinig ito, galit na pinagsabihan siya ng direktor. Akala niya ay sinayang ni Seiha ang isang bihirang pagkakataon para baguhin ang kapalaran ng sangkatauhan. Ngunit ang Vice Chief ay interesado sa proseso kung paano nahuli ang misteryosang babae. Tinanong niya si Seiha kung ano ang plano ng bureau noon at paano nila nahuli ang misteryosang babae. Pagkatapos marinig ang paliwanag ni Seiha, lumabas sila. Sa oras na yon, hindi pa rin nila kayang paniwalaan ang kanilang narinig. Ngunit wala rin silang dahilan para hindi paniwalaan si Seiha.
Ang pinakapinagdududahan nila ay ang kriminal na palaging pinoprotektahan ng misteryosang babae ay naaresto. Sa loob, nakabasa si Seiha sa kanilang mga labi. Nakikinig siya sa kanilang pag-uusap. Mukhang na-detect din ng doktor sa tabi niya ang mga abnormalidad sa katawan ni Seiha. Samantala, naharang si Seibyok ng special search team sa pintuan. Ngunit dumating si Shojin upang iligtas siya. Nais ni Seibyok na hanapin ang kriminal upang magtanong ng ilang bagay. Nais din niyang patayin ang lalaking maaaring gumawa ng susunod na henerasyon kasama niya. Matapos sabihan ni Shojin, kinailangang lisanin ni Seibyok ang lugar na yon. Kasabay nito, dinala ang kriminal sa isang lihim na silid. Pinalibutan siya ng mga miyembro ng special search team. Nagtakda rin sila ng tracking device sa kanyang damit ng palihim. Alam nila na kung masyadong mahigpit nilang binabantayan ang kriminal, hindi lalabas ang misteryosang babae. Kaya sinadyang nag-iwan sila ng butas para makatakas ang kriminal. Sa ganitong paraan, mahihikayat nilang lumabas ang misteryosang babae. Sa oras na ito, naghahanda si Seibyok na umalis sa lugar. Kasabay nito, tumakbo ang kriminal sa likod ng kanyang sasakyan. May nakasanayan si Seiha na tumingin sa rearview mirror. Ngunit sa pagkakataong iyon, may motor na dumaan sa tabi at hinarangan ang kanyang tanaw. Dahil dito, matagumpay na nakatakas ang kriminal na sana ay madiskubre ni Seibyok. At ang nagmamaneho ng motor ay ang misteryosang babae. Ang mga tauhan sa bureau ay kumpleto rin sa armas para simulan ang siege operation. Kinonsidera rin si Seiha bilang pain, kaya nakibahagi rin siya sa paghabol sa kriminal. Sa oras na ito, tumakbo ang kriminal sa isang eskinita. Ngunit nabangga siya ng isang lalaking may sombrero na biglang lumitaw. Ang vice chief sa monitoring room ay patuloy na sinusubaybayan ang ruta ng kriminal gamit ang positioning system. Sinusubaybayan rin ng special search team ang tracking signal upang hanapin ang target. Ngunit nang dumating sila, natuklasan nilang itinapon na ng kriminal ang tracker sa isang bag. Sa ganoong paraan, nawala ang bakas ng kriminal. Kasabay nito, natagpuan ni Seiha ang isang liblib na sulok mag-isa. At natanggap niya ang balita na nawala rin ang bakas ng kriminal sa lahat. Ngunit ang kriminal ay kasalukuyang nagtatago sa loob ng isang tolda sa harap mismo ni Seiha. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Seiha sa siwang ng tolda. At sa kanyang isip ay lumitaw muli ang eksena ni Seiha at ng misteryosang babae na pumapatay sa kanyang ama. Tiningnan ng kriminal si Seiha na dahan-dahang lumalapit at labis na natakot. Lumingon siya sa paligid at kinuha ang isang crowbar sa tabi niya. Habang naghahanda na umalis si Seiha, bigla niyang narinig ang isang ingay mula sa likuran. Nang lumingon, nakita niya itong nahulog sa lupa. Balak niyang yumuko upang kunin ito. Sa oras na ito, muling lumitaw sa isip ng kriminal ang eksena ng pagpatay sa kanyang ama. Dahil sa trauma noong bata pa siya, labis siyang natakot. Sa oras na ito, tuluyan siyang nawalan ng pag-isip. Hinawakan niya ang crowbar at biglang sumugod kay Seiha. Agad na tinusok ng kriminal ang crowbar sa kanyang baywang. Hinawakan ni Seiha ang kanyang baywang at bumagsak sa lupa. Nang gusto pang umatake muli ng kriminal, dumating ang special search team at binaril siya. Si Seiha, hindi na nakayanan, bumagsak sa lupa at naalala ang sinabi ng misteryosang babae sa kanya noong 1997. Sa katunayan, ilang beses na nilang sinubukang ulitin ang pagbabago ng kasaysayan. Ito ay dahil nais ng misteryosang babae na ipanganak. Tungkol naman kay Seiha, nag-aalala siya na kapag namatay siya, walang makakaalaga sa kanyang ina. Natutunan ni Seiha mula sa misteryosang babae na sa hinaharap ay mamamatay siya ng maaga. Kaya, bumalik siya sa araw ng aksidente ng kanyang ina at naging isang vegetative patient. Iniwan niya sa kanyang ina ang isang liham at business card ng doktor. Dahil nais niyang palakasin ang loob ng kanyang ina, umaasa siyang sisimulan nito ang paggamot sa depresyon. Dahil dito, maiiwasan niya ang pagiging vegetative na walang alaga sa kanya. Sa ganoong paraan, iniluha ni Seiha ang kanyang huling luha. Tumingin siya sa asul na kalangitan at bulong ang pangalan ng kanyang ina. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata at pumanaw. Sa kabilang panig, labis na nagdadalamhati ang misteryosang babae. Lumingon-lingon siya at nakita ang mga tao sa parke na naglalaro. Ngunit bigla niyang naramdaman ang isang malaking puwersa na kumokontrol sa oras. Nagulat siya at lumingon. Pagkatapos ay natuklasan niyang ang kawan ng mga uwak sa kalangitan at ang mga taong naglalaro sa lupa ay biglang huminto sa kanilang galaw. Agad niyang inilabas ang teleportation device upang suriin at natuklasan niyang hindi niya ito ma-activate. Pagkalipas ng ilang segundo ng pagtigil ng oras, bumalik sa normal ang lahat. Bumalik ang oras sa mismong sandali nang makatakas ang kriminal mula sa Administration Bureau. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagmaneho ng motorsiklo ang misteryosang babae. Kaya nakita ni Seibyok ang kriminal na tumatakas. Hinabol niya ito hanggang sa isang maliit na eskinita. Ngunit dito niya nakasalubong si Seiha. Magkasama nilang hinabol ang kriminal hanggang sa isang liblib na sulok. Huminto sila upang mag-usap habang pinagmamasdan ng kriminal mula sa isang tolda malapit. Sinisi ni Seibyok ang kanyang sarili dahil hindi niya personal na napatay ang kriminal. Nang marinig iyon, labis na nagalit ang kriminal. Kinuha niya ang isang wrench sa lupa at biglang sumugod upang atakihin si Seibyok. Nang itaas niya ang wrench upang patamaan si Seibyok, muli nang huminto ang oras at lumitaw ang misteryosang babae. Nang pindutin niya ang teleportation device, nadiskubre niya ang isang napakalakas na pinagmumulan ng kapangyarihan na kumokontrol sa lahat. Tumingala siya sa langit na may komplikadong ekspresyon. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat sa paligid. Mahigpit din niyang hinawakan ang pulso ng kriminal. Sa oras na ito, biglang sumugod mula sa kung saan ang isang misteryosong lalaki upang labanan siya. Pagkatapos, naghabulan sila gamit ang teleportation. Sa wakas, tumigil sila sa isang museo. Pareho silang nanggaling mula sa hinaharap. Unang pinindot ng misteryosong lalaki ang teleportation device. Kaya agad na nakapansin ang babae ng kakaiba. Kaya pala, ang device ng lalaki ay kayang ibalik ang timeline.
Pagkatapos, nag-teleport ang dalawa mula sa library papunta sa riles ng tren upang hindi maapektuhan ang mga nagbabasa ng libro. Habang sila ay mabagsik na naglalaban, dumating ang isang tren. Kaya sabay silang umalis sa lugar na yon. Dahil bumalik sa normalang oras, hindi maiiwasan ang trahedya. Walang pag-aalinlangan, pinrotektahan ni Seiha si Seibeo. Bilang resulta, tinamaan siya ng wrench at bumagsak sa lupa. Sa oras na ito, sinamantala ni Sebeok ang pagkakataon upang barilin ang kriminal. Kaya namatay rin agad ang kriminal. At dahan-dahan ding bumagsak si Seiha. Mahigpit na niyakap ni Sebeok ang kanyang ulo. Dumaloy ang kanyang mga luha. Patuloy siyang bumubulong, hinihiling kay Seiha na huwag mamatay. Ngunit hindi pa rin nakaligtas si Seiha sa malagim na kapalaran. Sa wakas, namatay siya sa mga bisig ni Sebeok. Narinig ng mga miyembro ng Administration Bureau ang putok ng baril at dumating lamang sa oras na yon. Nang makita si Seiha na patay, tila hindi makapaniwala ang mga mata nila. Sa oras na ito, pinaalalahanan ng Vice Chief si Shojin na ang misteryosang babae ay nasa tabi niya. Ngunit biglang huminto muli ang oras. Tila isang napakalakas na pinagmumulan ng kapangyarihan ang kumokontrol sa lahat. Parehong napansin ng dalawang misteryosong tao ang anomalya, kaya pinindot nila ang kanilang mga teleportation device upang makarating sa tabi ni Seiha. Napansin nila na ang dugo ni Seiha sa lupa ay nagsimulang umagos pabalik. Ipinapahiwatig nito na nagbabalik ang oras. Sinimulan ng misteryosong lalaki na gamitin ang teleportation device upang lumikha ng barrier na proteksyon kay Seiha. Dahil dito, maaari siyang mamatay sa loob ng barrier nang hindi naapektuhan ng pagbabalik ng oras. Hindi rin nagpahinda ang misteryosang babae. Lumikha rin siya ng barrier upang protektahan si Sebeok. Dahil hindi naapektuhan si Sebeok ng pagbabalik ng oras, namangha siya sa eksenang nakikita niya. Mahigpit siyang niyakap ng misteryosang babae. Lumitaw ang mga tanong sa isipan ni Sebeok. Dumating ba ang misteryosang babae upang iligtas si Seiha? Talaga bang may kaugnayan silang dugo? Tumingala ang misteryosang babae sa langit at natuklasan niyang nawala na ang malaking pinagmumulan ng kapangyarihan. Unti-unti rin nilang inalis ang barrier at umalis. Lumabas na mula sa simula, ang layunin ng misteryosang babae ay matiyak na siya ay maipanganak sa hinaharap. Kaya gumawa siya ng masusing plano upang maisakatuparan ang hangarin na ito. At ginabayan at tinapos niya ang bawat pangyayari hakbang-hakbang. Una, tinapos niya ang grid system upang maiwasan ang malaking bilang ng pagkamatay sa daigdig. Sunod, pinrotektahan niya si Sebeok at pinigilan siyang magkaanak sa ibang lalaki. Bumalik siya sa 1997 upang iligtas ang daigdig. Kasabay nito, kinuha niya ang buhay ng ama ni Seiha at ng janitor upang itakip ang kamatayan ng kanyang ama. Nilikha nito ang batayan para imbestigahan ni Seiha ang kamatayan ng kanyang ama sa hinaharap. Sa 2021, ayon sa plano, sumali si Seiha sa bureau upang magtrabaho. Ito ang nagtulak sa kanya na mag-time travel upang baguhin ang kasaysayan at mabigo. Sa prosesong ito, aksidente niyang naitanim ang galit sa puso ng kriminal dahil inakala niyang siya ang pumatay sa kanyang ama. Nang makipag-usap noon ang misteryosang babae at si Seiha, naunawaan niya na walang silbi ang pagbabago niya ng nakaraan at malapit na siyang mamatay. Kaya bumalik siya sa 2021 upang ibalik ang teleportation device sa babae. Pagkatapos, nahulog siya sa kanyang death trap mula rito. Ipinagsundo siya nito sa oras na sinagot niya ang telepono sa headquarters at naitala siya. Ito ang nagtulak sa pangyayari ng kanyang pakikipaglaban sa kriminal sa headquarter. At pagkatapos, siya ay tinaga ng kriminal mismo. Sa ganitong paraan, nakumpleto ng misteryosang babae ang pag-aalis sa karibal ng kanyang great-grandmother. Lahat ay nangyari ayon sa plano ng misteryosang babae. Ngunit sa sandaling ito, natuklasan ng misteryosang babae na huminto ang oras. Ipinapahiwatig nito na may sinusubukang baguhin ang kasaysayan, kaya siya maraming beses tumingin sa langit. Bumalik ang oras sa sandali nang makatakas ang kriminal mula sa bureau. Ito ay dahil nais ng time reverser na patayin si Sebeok, at ayaw din niyang ipanganak ang misteryosang babae sa hinaharap. Kaya sa pagkakataong ito, nakita muli ni Sebeok ang kriminal na tumatakas. At sumunod din siya kay Seiha malapit sa kinaroroonan ng kriminal. Nang ihanda na ng kriminal na patayin si Sebeok, biglang lumitaw ang misteryosang babae at pinigilan siya. Ngunit sa mismong oras na yon, lumitaw ang misteryosong lalaki at pinigilan siya. Pagkatapos, nagsimula silang muli maghabulan at maglaban. Pagkatapos nilang bumalik, natuklasan nilang ligtas pa rin si Sebeok. Ngunit parehong patay na si Seiha at ang kriminal. Sa simula, ang layunin lang ng misteryosang babae ay gamitin ang kriminal upang patayin si Seiha. Ngunit ngayon na parehong patay na sila, hindi ito nakaapekto sa kanyang plano. Ngunit sa oras na ito, muli nang huminto ang oras. Napansin ito ng dalawang misteryosong tao at agad na naunawaan ang sitwasyon. Magkasama silang naglakad patungo sa tabi ni Seiha. Napansin nilang ang dugo ni Seiha ay umaagos pabalik. Nagbabalik ang oras. Sa ganitong paraan, babangon muli si Seiha. Kaya ginamit ng misteryosong lalaki ang teleportation device upang lumikha ng barrier sa paligid ni Seiha. Dahil dito, maaari siyang mamatay ng maayos sa loob ng barrier. Pagkatapos, magkasama silang umalis sa lugar na yon. Sa command room, na-detect ng Vice Chief ang dalawang tao mula sa hinaharap dahil sa lakas ng electromagnetic wave sa lugar. Matapos umalis ang lahat, may lumitaw na isang tao na may itim na sapatos. Lumabas na ito ay ang misteryosang babae. Ang tanging kaibahan sa nakaraang timeline ay wala ng peklat sa kanyang mukha. Malamang, nagmula siya rito mula sa ibang dimensyon. Mabilis na inayos ang libing ni Seiha. Inilibing si Seiha sa tabi mismo ng kanyang ama. Pagkatapos, nagtagpo sina Sebeok at Shojin.
Magkasama silang uminom ng beer. Pinag-usapan din nila ang tungkol sa time travel ni Seiha at Sebeok noon. Nag-usap sila ng matagal. Pagkatapos ay dumating ang eksena kung saan naghahanda si Shojin na halikan si Sebeok. Isang taon ang lumipas, nagkaroon si Sebeok ng isang anak na babae. Bigla siyang nagtaka nang makita ang eksena sa harap niya. Iyon ang eksenang nakita niya noong inatake siya ng misteryosang babae noon. Sa mismong sandaling iyon, biglang sumugod si Shojin. Sinabi niya kay Sebeok na buhatin ang anak na babae at umalis sa lugar kasama siya. Kasabay nito, sinabi niya na malapit silang makaranas ng panganib. Pagkatapos ay tinawag niya ang pangalan ng anak na babae ni Sebeok. Nagmadali silang sumakay sa kotse at umalis sa lugar na yon. Sa kabilang banda, dumating ang Vice Chief sa core center ng Administration Bureau. Espesyal niyang itinatag ang isang departamento para lamang hulihin ang misteryosang babae. Ngunit biglang sa oras na ito, isang misteryosong puwersa mula sa kalangitan ang bumagsak at winasak ang Administration Bureau noong 2022. Pagkatapos, bumalik ang oras sa 2005. Nasunog na rin sa abo ang Bureau. Kahit ang Bureau noong 1997 ay hindi na umiral. Sa wakas, unti-unting nawala rin ang defense grid na nagligtas sa sangkatauhan. Wala nang proteksyon ng Earth mula sa defense grid. Sa isang hindi kilalang espasyo, nawala ang grid. Nawala rin lahat ng timelines. Samantala, dumating sina Shojin at Sebeok sa labas ng isang warehouse. Ngunit ang mga taong nagbukas ng pinto upang salubungin sila ay ang misteryosang babae at si Seiha. Pagkatapos, iniabot ni Sebeok ang kanyang anak na babae sa misteryosang babae. Pagkatapos, naglakad silang lahat papasok sa warehouse ng magkakasama. Tila magaganap ang isang labanan laban sa time reverser upang protektahan ang defense grid. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.